Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1116-22. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa isang ipinagbabawal na lugar ng kampo ng Dark Moon Lord Dynasty. Hawak ng Sacred King Samsara ang pamamaraan upang pagsamahin ang mga kapangyarihan ng mga inapo ng God Eye, at 4 sa kanila ay mula sa Great Gun Lord Dynasty. Mayroon ding kakaibang pag-iral Francis. Dapat nating alisin ang alinman sa sagradong hari Samsara o Francis. Sa sandaling ito, ang mga naruroon ay ang mga eksperto na nakaligtas sa insidente sa bangkay ng Diyos. Ang mga hindi tao ay may malungkot na ekspresyon habang sinasabi nila ang kanilang mga pananaw. Pagkatapos ng paglalakbay patungo sa bangkay ng Diyos, ang dalawang Lord Dynasties ay parehong nasugatan ng husto at hindi na kayang makipaglaban sa isa't isa sa susunod na 200 taon. Gayunpaman, ang Dark Moon Lord Dynasty ay hindi na nang-ahas na labanan ang Great Gun Lord Dynasty. Ang kapangyarihan ng mga inapo ng God Eye ay natakot sa kanila. Napakahirap na makitungo sa sagradong haring Samsara. Sabi ng isang Sacred King. Alam ng lahat ang kakayahan ng mata ni Samsara. Bagamat isa lamang siyang sagradong hari, ang kanyang lakas ay maihahambing sa mga normal na demigod. Ang pinakamahalaga, ang kakayahan ng sagradong haring Samsara na mabuhay ay napakalakas. Kailangan nating mag-isip ng masusing plano para harapin si Francis. Sabi ng isang demigod mula sa Dark Capital Cult. Ngayon na ang dalawang Lord Dynasties ay hindi nakikipagdigma sa isa't isa, magiging napakahirap para sa mga hindi tao na pumasok sa gitna ng Great Gun Lord Dynasty. Hindi naman parang walang tao sa Great Gun Lord Dynasty na ayaw patayin si Francis. Naniniwala akong hindi nila tatanggihan ang tulong natin. Isang nakamamatay ng ngiti ang ipinakita ni Demigod Dark Dragon. Ilang dosenang libong milya ang layo, lumikha si Francis ng kuweba sa ilalim ng lupa. Kung nakakuha lang ako ng isang bagay na maaaring maglaman ng God Tribulation Lightning. Nakakuha lamang si Francis ng napakaliit na halaga ng God Tribulation Lightning nang i-duplicate niya ang Demigod Head, kaya hindi ito masyadong sulit. Kaya, sinusubukan niyang maghanap ng bagong item na maaaring mag-imbak ng God Tribulation Lightning. Pagkatapos maupo, inikot ni Francis ang 10,000 Divine Thoughts Technique at sinimulang pagsamahin ang kanyang lakas. Sa paglalakbay patungo sa bangkay ng Diyos, sa tulong ng dugo ng Diyos at sa kakayahan ng kanyang mata ng Diyos, ang mga aspeto ni Francis ay naging mas malakas. Kahit na walang mga palatandaan ng kanyang pundasyon na nagiging hindi matatag, kailangan pa rin ni Francis na maging pamilyar sa kanyang kapangyarihan. Noon lamang maaabot ng kanyang lakas digma ang rurok nito. Ang una sa kanyang mga iniisip ay siniyasat ang na-upgrade na God's Spiritual Eye. Ang kapangyarihan ng kakayahang transparency ng Spiritual Eye ng Diyos, mga diskarte sa linya ng dugo sa mata ng soul, pagtatanggol sa kaluluwa, kakayahan sa pagdoble, at higit pa ay ganap na naiiba sa dati. Ang pangalawa sa kanyang mga iniisip ay nakatuon sa paglinang ng Divine Forming Technique. Kapag nagtagumpay siya sa paglinang ng Divine Forming Technique, magkakaroon si Francis ng True Divine Sense. Hindi lamang tataas ang kanyang lakas, magagamit din niya ang kanyang banal na sandata, ang Ancient God Seal. Ginamit ni Francis ang ikatlong pag-iisip upang siyasatin ang natitirang kapangyarihan ng dugo ng Diyos sa kanyang kanang hintuturo. Sa puntong ito, nakatakas si Francis sa panganib. Pinag-iisipan niya kung gagamitin ba itong patak ng dugo ng Diyos para sa paglilinang o kung gagawin ba itong isang nakakasakit na pamamaraan. Sa pamamagitan pa lamang ng pag-upo doon, ang patak ng dugo ng Diyos ay nagpapataas sa kanyang daliri, sa kanyang palad, at maging sa natitirang bahagi ng kanyang katawan. Pinapataas nito ang kanyang buhay. Ginamit ni Francis ang natitirang pag-iisip upang siyasatin kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo at makipag-ugnayan sa mga puwersa ng Ocean Smoke Pavilion sa larangan ng digmaan. Clarissa, magpadala ng ilang tao upang maghanap ng mga lihim na pamamaraan ng clone. Nakipag-ugnayan si Francis kay Clarissa sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Kailangan kong magplano para sa aking pangalawang clone. Bahagyang nasa sabik si Francis.
Kung nagtagumpay siya sa pagbuo ng pangalawang clone sa paraang naisip niya, ang pangalawang clone ay magkakaroon ng cultivation ng isang quasi-sacred lord kahit papaano, kaya hindi na niya kailangang gumastos ng napakaraming oras at pagsisikap upang linangin tulad ng unang clone. Pagkatapos magbigay ng utos, ginamit ni Francis ang kanyang kakayahan sa transparency upang siyasatin ang sitwasyon ng wuhing 10,000 milya sa ilalim ng lupa. Nagawa ni Francis na maging pamilyar sa kanyang kapangyarihan makalipas ang halos 3 araw. Ang kanyang sacred lightning body ay umabot na sa mga huling yugto ng ika-6 na antas, kaya lahat ng mga pag-atake sa ibaba ng antas ng Sacred King ay hindi nagawang masaktan siya. Ang kanyang soul intent ay naging mas malakas din, at nagpa siya si Francis na subukan ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata. Ngayon, kahit ang mga nangungunang Sacred Kings tulad ng Sacred King Darkscreen ay hindi ko kapareha. Nagsuri si Francis pagkatapos na maging pamilyar sa bawat aspeto. Ito ay... Ang makapangyarihang soul intent ni Francis ay nakakita ng kakaibang soul aura sa ibabaw ng kanyang lightning soul body. Ito ang kapangyarihan ni Samsara. Dahil nahawakan na ni Francis ang origin power ng Samsara noon, pamilyar siya sa kapangyarihang ito. Bakit nasa akin ang soul aura ng Sacred King Samsara? Naguguluhan si Francis. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na destructive pressure ang bumaba sa langit at lupa. Ang True God Lightning Tribulation ay magsisimula na. Natuwa si Francis. Kasabay nito, ang lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasty sa larangan ng digmaan ay nagmulat ng kanilang mga mata at tumingin sa langit. Boom! 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 Naging madilim ang langit at lupa nang magsimulang gumalaw ang higanteng mga puting kidlat na parang sinaunang hayop. Nagradiated sila ng mga nakakatakot na aura at gumawa ng matinding tunog na parang bahagi sila ng langit mismo. Lahat sa loob ng ilang daang milyong milya ay pinigilan. Lahat ng nabubuhay na nilalang ay pinipilit at hindi makagalaw. Boom! Isang dambuhalang puting kidlat ang bumaba at tila palm-unit ng butas sa mundo ng kadiliman. Ang mga batas ng pagkasira ay kumislap sa puting kidlat at sinira ang lahat ng kanilang nahawakan. Boom! Pang! Ang lupa ng larangan ng digmaan ay nagsimulang mapunit. Nakakatakot na kapangyarihan ng kidlat ng tribulation ng Diyos. Natigilan si Francis. Nararamdaman pa rin niya ang mapangwasak na kapangyarihan ng God Tribulation Lightning kahit na ito ay puro 10,000 milya sa ilalim ng lupa. Hindi kakayanin ng mga normal na demigod ang kapangyarihang ito. Siyempre, hindi normal si Wu Heng. Bumaba ang tingin ni Francis at nakalok kay Wu Heng. Sa sandaling ito, tumayo si Wu Heng habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Isang mahinang liwanag ang bumungad sa kanya nang iangat niya ang kanyang ulo at tumangala. Napakakalma niya. Tumalo ng puso ni Francis. Parang walang pakialam si Wu Heng sa True God Lightning Tribulation. Biglang nanigas ang ekspresyon ni Francis, inabot ni Wu Heng ang kanyang kanang kamay at marahang iwinagayway ito, na hamarang sa nakakatakot na bolt ng God Tribulation Lightning. Boom! Bam! Nagkidlat sa ilalim ng lupa. Ang tunay na lakas ni Wu Heng ay malamang na lumampas sa mga normal na True Gods. Gulat na pagsusuri ni Francis. Boom! 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 Ang pangalawang kidlat ay bumaba pagkatapos ng una, at ito ay mas malakas pa. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Wu Heng na harangan ang God Tribulation Lightning ng madali. Boom! 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 Ilang kidlat pa ang bumaba bago biglang tumaas ang mga itim na ulap sa kalangitan. Boom! Sa pagkakataong ito, sabay-sabay na bumaba ang 3 kidlat. Higit pa rito, ang kapangyarihan ng 3 kidlat na ito ay mas nakakatakot. Naghiwa-hiwalay sila ng espasyo. Malinaw na ang kapangyarihan nitong God Tribulation Lightning ay lumampas sa mga limitasyon na kayang tiisin ng dimensyong ito. Sa ilalim ng lupa, nakatutok ang mga mata ni Wu Heng habang pinapatawag niya ang pagdagsa ng divine power mula sa kaibuturan ng kanyang katawan. Boom! 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 Nayanig ang langit at lupa habang nadudurog ang lupa. Ang lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasty sa larangan ng digmaan, kabilang ang mga demigod, ay ganap na natulala. Ang ilan sa mga demigod na nakakuha ng malaking kapalaran sa bangkay ng Diyos na nagbabalak na pumasok sa Heavenly Divine Realm ay puno ng pagkabigla at takot.
Paanong nakakatakot ang God Tribulation Lightning? Isang demigod mula sa Grand Imperial Hall ang natakot at natatakot. Dapat ay dahil ang lakas ng senior na ito ay masyadong malakas, kaya nagpatawag siya ng isang natatanging God Tribulation. Gulat na sabi ni Demigod Dragon Emperor. Ang mga itim na ulap ng God Tribulation Lightning sa himpapawid ay nagsimulang dahan-daang kumupas, na nagpapakita ng isang higanting bunganga na ilang libong milya ang lapad. Ang mga arko ng kidlat ay nagpalabas ng isang nakakatakot na batas ng pagkasira sa buong bunganga. Hu! Ang ilan sa mga demigod ng parehong Lord Dynasties ay nagsimulang lumipat patungo sa lugar kung saan bumaba ang God Tribulation Lightning. Nakakatakot na kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Ang mga Sacred Kings at Demigods ng dalawang Lord Dynasties ay maaari lamang manatili sa itaas ng bunganga at hindi na makapagdive pa. Ginamit ng ilang Sacred Kings ang pagkakataong ito para maupo at pinuhin ang kanilang mga sacred body gamit ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Walang nakapansin na isang maitim na gininto ang figure ng tao ang biglang lumitaw sa gitna ng God Tribulation Lightning 10,000 milya sa ilalim ng lupa. Boom! 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 Sa sandaling lumitaw si Francis, ang natitirang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay durog patungo kay Francis. Weng weng weng. Inactivate ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body upang harangan ang natitirang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa loob ng dimensyong ito. Itong God Tribulation Lightning. Anong kapangyarihan? Ang katatagan ng Sacred Lightning Body ni Francis laban sa kidlat ay napakataas, at ito ay napino ng kapangyarihan ng sinaunang kidlat. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman ni Francis na hindi niya kayang tiisin ang natitirang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa lugar na ito. Boom! Inactivate ni Francis ang perpektong bloodline ng Blood Devil Son para mapataas ang depensa ng kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay nagsimulang lumabo, at si Francis ay nagsimulang mag-relax ng kaunti. Maghahanap muna ako ng God Tribulation Lightning storage item. Naningkit ang mga mata ni Francis. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakita niya ang isang figure na natatakpan ng banal na liwanag na dahan-daang lumapit sa kanya. Wuheng! Natarante si Francis. Sa sandaling ito, matagumpay na nalampasan ni Wuheng ang God Tribulation. Ang kanyang katawan ay ganap na naiiba mula sa dati pagkatapos sumailalim sa God Tribulation, at isang kakaibang kapangyarihan ang lumabas sa kanyang katawan. Halos mahulaan na ni Francis ang background ni Wuheng ngayon. Brother Hanford, hihintayin kita sa Ancient Desolate Realm of Gods. Mahinahong sabi ni Wuheng. Ganyan ka ba katiyak na makakalusot ako sa Heavenly Divine Realm? Bahagyang ngumiti si Francis. Sa katotohanan, si Francis ay napaka-curious. Ito ang pangalawang beses na sinabi ito ni Wuheng. Bakit umaasa siyang mapupunta si Francis sa Ancient Desolate Realm of Gods? Kung ikaw iyon, sigurado ako. Sabi ni Wuheng tiyak. Sure. Binuksan ni Wuheng ang kanyang palad, at isang puting kristal ang lumutang patungo kay Francis. Ito ang ekspresyon ni Francis ay naging gulat. Ang dami ng God Tribulation Lightning na nilalaman sa loob ng kristal na ito ay ilang beses ng dami ng God Tribulation Lightning sa Demigod Head. Higit pa rito, ang God Tribulation Lightning sa loob ng puting kristal na ito ay mas dalisay at mas malakas. Isa itong God Tribulation Lightning God Crystal. Bahagyang napahiya si Francis na kumuha ng ganoong kalaking regalo mula kay Wuheng. Sa sandaling ito, nalaman ni Francis na ang katawan ni Wuheng ay unti-unting nawawala, at isang tuloy-tuloy na pag-usad ng space ang lumitaw sa paligid niya. Kuya Zin, may gusto akong itanong sa iyo. Biglang nagningning ang mga mata ni Francis nang may naisip siya. Mayroon bang paraan para makahanap ng taong sumailalim sa Samsara Rebirth? Direktang tanong ni Francis. Sa wakas ay naunawaan niya ang unang pangungusap ng sinabi ng Six Sage ang taong katulad ni Quincy ay malamang na si Wuheng. Dapat mong tanungin si Sacred King Samsara. Sabi ni Wuheng habang nagsimulang maging transparent ang kanyang figure. Ngunit ang taong hinahanap mo ay maaaring nasa tabi mismo ng Sacred King Samsara. Malamang, ang mata ni Samsara ay maaaring makakuha ng origin power of Samsara mula sa Samsara ng langit at lupa sa pamamagitan ng pagpatay sa mga tao na muling isinilang sa pamamagitan ng Samsara.
Ang taong hinahanap mo ay maaaring ang taong hinahanap din ng Sacred King Samsara. Si Wuheng ay ganap na nawala sa mundong ito ng kidlat pagkatapos sabihin iyon. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Francis, at isang malamig na kislap ng liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. 11:17. Ang taong hinahanap mo ay maaaring nasa tabi mismo ng Sacred King Samsara. Malamang, ang mata ni Samsara ay maaaring makakuha ng pinagmulan na kapangyarihan ng Samsara mula sa Samsara ng langit at lupa sa pamamagitan ng pagpatay sa mga tao na muling isinilang sa pamamagitan ng Samsara. Ang taong hinahanap mo ay maaaring ang taong hinahanap din ng Sacred King Samsara. Nawala si Wuheng sa Continent Zone, ngunit ang sinabi niya ay umuugong sa isip ni Francis. Sagradong Haring Samsara. Ang katawan ni Francis ay naglabas ng napakalakas na layunin ng pagpatay. Bago sumailalim si Wuheng sa God Tribulation, napansin ni Francis ang isang marka ng kaluluwa na may kapangyarihan ng Samsara sa kanyang katawan. Kung tama si Francis, ito dapat ang maalamat na marka ng Samsara. Ang kakayahan ng marka ng Samsara ay upang mabawi ang mga kaluluwa ng mga patay at hilahin sila sa Samsara ng kamatayan sa pamamagitan ng mga mata ni Samsara. Sa madaling salita, gusto ng Sacred King Samsara na mamatay si Francis sa simula pa lang, pagkatapos ay gawing Samsara immortal body. Malamang, ang dahilan kung bakit hindi lang pinatay ni Sacred King Samsara si Francis noong una silang magkita ay dahil gusto ng Sacred King Samsara na lumakas si Francis. Sa ganoong paraan, makakakuha siya ng mas malakas pang Samsara immortal body pagdating ng oras. Ibig sabihin, ang pagkakaibigan noon ay peking lahat. Malamig ang ekspresyon ni Francis nang maalala niya ang sinabi ng Six Warlock Divine Sage. Kung gusto mong kumpirmahin kung nasaan si Quincy, kailangan mong hanapin ang mata ni Samsara. Ang sinabi ng Sage ay nangangahulugan na malalaman ni Francis ang lokasyon ni Quincy kapag nahanap na niya ang mata ni Samsara, hindi sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya. Bakit ngayon ko lang naintindihan? Sinabi ni Francis na may panghihinayang at puot. Kinksen. Shinyin. Matigas ang mga mata ni Francis. Nasa Sacred King Samsara ang mata ni Samsara at halatang nilinang ang daw ng Samsara, ngunit nang makilala ni Francis si Queenie, wala siyang naramdamang kapangyarihan mula sa daw ng Samsara sa kanya. Nangangahulugan ito na hindi siya itinuring ng sagradong Haring Samsara bilang isang tunay na disipulo. Dagdag pa sa sinabi ni Wuheng, sigurado si Francis na si Queenie ay si Quincy. Nagsimulang magsama ang dalawang walang katulad na figure na nakaputi sa kanyang mga alaala. Hindi inisip ni Francis na makikilala na niya si Quincy ngunit pinalampas niya ang pagkakataon. Ngayong naisip niya ito, tiyak na alam ng Sacred King Samsara na si Queenie ang taong gustong hanapin ni Francis, ngunit itinago niya ito. Ito rin ay may katuturan dahil sa sinabi ni Wuheng nais ng Sacred King Samsara na gamitin si Queenie para palakihin ang sarili niyang lakas. Kakaalis lang ni Sacred King Samsara sa God Corps. Hindi niya dapat patayin si Queenie ng ganoon kabilis. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Francis. 2 beses na niyang nakilala si Sacred King Samsara, kaya naramdaman niya na hindi gaanong nadagdagan ang lakas ni Sacred King Samsara. Nangangahulugan ito na si Queenie ay buhay pa. Sumulyap si Francis sa dagat ng kidlat bago iwinagayway ang kanyang kaliwang braso sa galit at nawala sa isang kidlat ng pilak. Matapos maunawaan ang lahat, hindi maaaring manatili lamang si Francis dito at gamitin ang God Tribulation Lightning. Sa susunod na sandali, lumitaw si Francis sa larangan ng digmaan. Sa puntong ito ng oras, karamihan sa mga tao ay natipon sa paligid ng tigang na bakuran ng God Tribulation. Nagsisimula na ang mga demigod at sacred kings patungo sa kailaliman. Nawala si Francis sa sandaling lumabas siya. Hindi pa rin niya naibibigay ang ipinangako niya sa akin. Si Kane ay nanumpa sa galit at pinaandar ang kanyang Golden Kun Sacred Body. Ang kanyang pagtutol laban sa God Tribulation Lightning ay napakalakas, kaya nakapasok siya ng higit pa kaysa sa lahat ng iba pang demigod na naruroon. Kuya Francis, saan ka pupunta? Biglang nabahala si Angelica. Weng weng. Isang mahinang alon ng gininto ang liwanag ang dumaan sa lugar, ngunit walang nakitang palatandaan si Francis ng sagradong Haring Samsara. Clarissa, tipunin ang lahat ng intel agent at hanapin ang kinaroroonan ng Sacred King Samsara.
Hanapin ang lahat ng lugar na pinuntahan ng Sacred King Samsara bago siya pumasok sa God Corps. Direktang nakipag-ugnayan si Francis kay Clarissa sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Noong nakaraan, maaari lamang umasa si Francis sa swerte upang mahanap ang Sacred King Samsara dahil palagi niyang itinatago ang kanyang sarili at napaka-low-key, ngunit ngayon dahil nagpakita si Sacred King Samsara sa bangkay ng Diyos, malamang na may mga bakas, at magagamit ni Francis ang mga track na ito upang mahanap ang kanyang lokasyon. Naiintindihan. Si Clarissa, na natipon din sa paligid ng tigang na lupa ng God Tribulation, ay agad na umatras kasama ang lahat ng kanyang mga nasasakupan. Masasabi niya kung gaano kahalaga ang isyong ito mula sa tono ni Francis. Sure. Ginamit ni Francis ang Misty Spatial World at umalis sa larangan ng digmaan. Sa isang tiyak na sandali, nagpadala si Clarissa ng ilang impormasyon kay Francis sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis bago bumalik sa normal, at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Makalipas ang isang araw, dumating si Francis sa isang simpleng silid na gawa sa kahoy na matatagpuan sa kailaliman ng kagubatan na puno ng mga berdeng puno. Sa harap ng silid na gawa sa kahoy ay isang banayad na batis. Isang batang babae na nakasuot ng puting damit ay dating narito na naglalaro ng chin. Ito ang lugar kung saan nakilala ni Francis si Queenie. Chinyin, nasaan ka? Gusto kong makarinig ng isa pang kanta. Marahan na bamulong si Francis habang nagsimulang kumulo ang kanyang emosyon. Ang mga iniisip ni Francis ay nagsimulang magbabad sa lugar na ito, at ang kapangyarihan ng mga ilusyon ay lumitaw sa paligid niya. Sa sandaling ito, muling nilikha ni Francis ang tanawin kung saan nakilala niya si Queenie gamit lamang ang kanyang mga alaala. Isang babaeng nakaputi ang dahan-daang lumitaw mula sa bate sa kanyang harapan. Hawak niya ang isang sinaunang chin, at nagsimulang tumunog ang isang eleganteng musika. Boom! Biglang winasak ni Francis ang ilusyon. Kailangan kong mahanap si Chinyin. Nasa panganib pa rin siya at maaaring mamatay anumang oras. Nanginginig ang ekspresyon ni Francis habang pinipilit niyang ilabas ang kanyang emosyon. Sagradong haring. Kailangan kong mahanap si Queenie. Nasa panganib pa rin siya at maaaring mamatay anumang oras. Nanginginig ang ekspresyon ni Francis habang pinipilit niyang ilabas ang kanyang emosyon. Sagradong haring samsara. Sinabi ni Francis sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Tama. Ang marka ng samsara. Naningkit ang mga mata ni Francis. Nasa katawan pa rin niya ang marka ni Samsara na iniwan ng sagradong haring Samsara. Ang dahilan kung bakit hindi agad nabura ni Francis ang marka ng Samsara na ito ay dahil natakot siya na malaman ng Sacred King Samsara at magbantay laban sa kanya. Nararamdaman ng Sacred King Samsara ang magaspang na lokasyon ni Francis sa Mark of Samsara na ito, ngunit magagamit din ni Francis ang Mark of Samsara upang mahanap ang lokasyon ng Sacred King Samsara. Kung gagamitin ang pamamaraang ito, ipapakita nito na alam ni Francis ang tungkol sa marka ng Samsara dahil mapapansin ng sagradong haring Samsara si Francis na papalapit. Gayunpaman, sa puntong ito, hindi na iyon pinansin ni Francis. Sure! Ang kamalayan ni Francis ay pumasok sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa at hindi nagtagal ay nahanap niya ang marka ng Samsara sa pamamagitan ng pag-asa sa malakas na kakayahan ng kanyang kaliwang mata. Who? Inilabas ni Francis ang kanyang soul power para gisingin ang Mark of Samsara. Weng! Isang resistive force ang nagmula sa kabilang panig ng Mark of Samsara. Sa sandaling ito, ang kamalayan ni Francis ay nakadama ng mahinang kaguluhan ng kaluluwa sa isang tiyak na lokasyon na sumasalamin sa marka ng Samsara sa loob ng lightning soul body ni Francis. Nahanap na kita. Isang nakamamatay na tingin ang sumilay sa mga mata ni Francis nang magsimula siyang kumilos. Siguradong may naramdaman si Sacred King Samsara sa sandaling ginamit ni Francis ang Mark of Samsara para hanapin siya, kaya kailangan ni Francis na kumilos ng mabilis hanggat maaari para hindi makatakas ang Sacred King Samsara. Whoosh! Kinawayan ni Francis ang kanyang arm guard at nawala sa gitna ng isang layer ng silver light. Lumipat si Francis sa buong probinsya pagkatapos gamitin ang Misty Spatial World ng 2 beses. Nasa probinsyang ito.
Nararamdaman ni Francis ang magaspang na lokasyon ng Sacred King Sumsara sa pamamagitan ng Mark of Sumsara. Weng! Ginamit ni Francis ang lightning wings flying technique at bumisita sa langit at lupa. Naramdaman na ni Sacred King Sumsara ang aking mga aksyon at maaaring umalis na siya sa kanyang orihinal na posisyon. Malungkot ang ekspresyon ni Francis. Subukan natin ulit. Ang kamalayan ni Francis ay pumasok sa kaibuturan ng kaluluwa at nagpasyang hawakan muli ang marka ng Sumsara. Ito ay natigilan ang ekspresyon ni Francis habang nakatayo siya. Isang kulay abong figure ang dahan-daang lumitaw sa harap ni Francis makalipas ang ilang sandali. Sagradong Haring Sumsara. Malamig ang ekspresyon ni Francis habang lumalabas sa kanya ang hangarin ng pagpatay. Francis, bakit ka nagmamadaling hanapin ako? Tumingin si Sacred King Sumsara kay Francis at nagpakita ng isang mahinang ngiti. Alam mo ba na ang taong hinahanap ko ay si Queenie sa simula pa? Tanong ni Francis sa mababang tono. Tama, pero siya ang target ko, kaya hindi ako papayag na kunin mo siya. Ang sagradong Haring Sumsara ay nagpahayag ng mapagpasyang tingin. Ginamit ng sagradong Haring Sumsara ang kakayahan ng kanyang kanang mata upang mahanap ang apat na Sumsara Reborn. Ang pagkamatay ng unang Sumsara na muling isinilang ay nagbigay daan sa kanya na makapasok sa Mystic Light Realm. Ang pagkamatay ng pangalawa ay nagpahintulot sa kanya na maging isang sagradong hari. Ang Sacred King na si Sumsara ay hindi nakahanap ng anumang pagkakataon na makapagbibigay daan sa kanya na makapasok sa Heavenly Divine Realm sa God Corpse, kaya magagamit lang niya ang ikatlong Sumsara Reborn si Quincy para tulungan ang kanyang pagpasok sa Heavenly Divine Realm. Ang kaluluwa ni Quincy ay naglalaman ng makapangyarihang mga batas ng Sumsara, at siya ay napakatalino sa daw ng buhay. Kung hindi dahil sa katotohanang napakalaki ng agwat ng Heavenly Divine Realm, hindi gugustuhin ng Sacred King Sumsara na patayin ang kanyang ikatlong disipulo. Ang ikaapat na Sumsara na isinilang na muli na natagpuan ng Sacred King Sumsara ay si Wu Heng, ngunit ang Sacred King Sumsara ay palaging nararamdaman na parang may matinding kapangyarihan na pumipigil sa kanya na lumapit kay Wu Heng. Well, ikaw ang target ko, kaya dapat kang mamatay. Malungkot ang ekspresyon ni Francis. Tiyak na hindi niya pababayaan si Sacred King Sumsara pagkatapos niyang aminin ang lahat. Hindi mo ako mapapatay gamit ang iyong lakas. Kumpiyansang sabi ng Sacred King Sumsara. Gayunpaman, kahit na sinabi niya ito, si Sacred King Sumsara ay medyo nag-iingat pa rin kay Francis pagkatapos ng labanan sa bangkay ng Diyos. Hindi mahalaga si In, dahil malapit nang mamatay si Queenie, at ang kanyang lakas ay tataas ng husto. Imposibleng si Francis ang kaparehan niya. Paano ko malalaman kung hindi sinusubukan? Malamig na tumawa si Francis. Ayaw mo bang malaman kung nasaan si Queenie? Tawa ng tawa si Sacred King Sumsara. Si Queenie ay napakatalino sa daw ng buhay at maaaring makakita ng panganib, ngunit si Queenie ay may talino lamang sa aspetong ito. Hindi kailanman pinahintulutan ng Sacred King Sumsara si Queenie na maglinang ng anumang iba pang pamamaraan mula sa Tao of Life o hinayaan siyang magbasa ng anumang kaalaman tungkol sa Tao of Life, kaya napaka-normal ng paggamit ni Queenie ng Tao of Life. Iniwan ng Sacred King Sumsara ang isang Sumsara Immortal Body malapit kay Queenie bago siya pumasok sa God Corpse. Siyempre, hindi sinabi ng Sacred King Sumsara sa Sumsara Immortal Body kung ano ang misyon kanina, ngunit sa sandaling ito, ang Sacred King Sumsara ay nagbigay ng utos sa Sumsara Immortal Body na patayin si Queenie. May magandang batis malapit sa gilid ng probinsya kung saan naroon si Francis. Sa tabi ng batis ay isang kuweba. Ang setup sa loob ng kuweba ay kapareho ng isang normal na pamilya. Sa sandaling ito, isang Snow White figure ang lumabas mula sa kuweba. Ano ang dapat kong gawin? Ang pakiramdam ng panganib ay lumalakas at lumalakas, ngunit sinabi sa akin ni Master na maghintay dito para sa kanya. Ang ekspresyon ni Queenie ay nagiging naiinip. 11:18. Kaya ang tunay na intensyon ng Sacred King Sumsara ay patayin ang babaeng ito. Mabilis na lumipad ang emperador ng kamatayan patungo sa batis. Whoosh!
Ang ekspresyon ng Emperor of Death ay kapansin-pansing nagbago pagkatapos suriin ang lugar gamit ang kanyang divine sense. Guro, wala si Queenie dito. Ang emperador ng kamatayan ay agad na nag-message kay Sagradong Haring Samsara. Ano? Sundin ang aking mga direksyon at patayin siya. Ang naiinip na tono ng Sacred King Samsara ay tumunog sa kaluluwa ng Emperor of Death. Malinaw na nag-iwan ng Mark of Samsara ang Sacred King Samsara sa katawan ni Queenie, kaya napakadali para sa kanya na mahanap ang lokasyon nito. Ang emperador ng kamatayan ay tumungo sa isang tiyak na direksyon habang sinusunod niya ang patnubay ng Sagradong Haring Samsara. Mabilis na lumilipad si Queenie sa kalangitan sa di kalayuan. Mukhang may kumikinang na pag-asa sa direksyong iyon. Bumalik ba si Master? Nawala ang mga mata ni Queenie, at lumingon siya makalipas ang ilang sandali. Hehe, Queenie, saan sa tingin mo tatakbo ka? Bumaba ang Emperor ng kamatayan habang naglalabas siya ng nakakatakot na layunin. Si Queenie ay ganap na pinigilan ng Emperador ng kamatayan at hindi makagalaw. Para siyang maaaring maging abo anumang oras. Emperor of Death, bakit gusto mo akong patayin? Takot at gulat na sabi ni Queenie. Hahaha, kung gusto mo talagang tumulong sa amo mo, magpakamatay ka na lang. Tumawa ang Emperor of Death. Imposible. Hindi naniniwala si Queenie na ang Emperor of Death ay inuutusan na patayin siya ng kanyang amo. Bakit ang kanyang amo, na nagpalaki sa kanya ng higit sa 100 taon, ay magpadala ng isang tao na pumatay sa kanya? Isang aksidente ang nangyari kay Master, at ang Emperor of Death ay nakatakas sa kontrol ni Master. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, ilang itim na figure ang lumipad mula sa likuran ni Queenie. Sa wakas ay nakahabol ako. Bulalas ng isang malamig at masamang lalaki. Nang makita ni Queenie ang lalaking ito, biglang nayanig ang kanyang isip. Hindi ba ito ang lalaki mula sa kanyang panaginip? Bagamat bahagyang naiiba ang hitsura, naramdaman ni Queenie na ang taong ito ay ang taong nakita niya sa kanyang panaginip. Francis. Teka, hindi. Nagbago ang ekspresyon ng Emperor of Death. Bagamat ang taong ito ay kamukhang kamukha ni Francis, ang aura at cultivation ng huli ay ganap na naiiba. Patayin siya. Malamig ang mga mata ni Hanford Wang habang nakatitig sa Emperor of Death bago tumingin ng malalim kay Queenie. Oo, Grand Elder. Ilang elder mula sa Dark Ghost Clan ang naglabas ng array ng ghost daw at sinimulang gamitin ito. Nililigawan mo si kamatayan. Ang Emperor of Death ay naglabas ng nakakatakot na aura. Mayroon siyang Eye of Death at isang Samsara immortal body, kaya bakit siya matatakot sa ilang Emperor? Higit pa rito, pagkatapos ng labanan sa bangkay ng Diyos, ang mga kakayahan ng kanyang Eye of Death ay mas malakas kaysa dati. Titingnan natin kung sino ang nanliligaw kay kamatayan. Malamig na ngumisi si Hanford Wang habang umaarangkada siya. Black Hole of Death. Inilibot ni Hanford Wang ang kanyang kanang mata habang nakakulong siya sa lugar sa paligid ng Emperor of Death. Whoosh! 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 Isang malakas na surge ng death power ang bumuo ng isang itim na bola na nagradiated ng nakakatakot na puwersa ng pagsipsip habang lumilipad ito patungo sa Emperor of Death. Ang Black Hole of Death ay isang bagong lihim na pamamaraan na nilikha ni Hanford Wang ayon sa pinakamataas na pamamaraan ng Dark Ghost Clan at ang Gaze of Death. Siyempre, tumulong din si Francis. Sure. Sa kabilang panig, kinokontrol ng mga elder ng Dark Ghost Clan ang hanay ng ghost daw at nakulong ang Emperor of Death sa loob nito. Ang mata ng kamatayan. Nabaliw ang ekspresyon ng Emperor of Death. Hindi ba ito ang Eye of Death na ninakaw ni Francis? Ibalik mo sa akin ang aking Eye of Death. Sa ibang lugar, nagsimula na ang labanan sa pagitan nina Francis at Sacred King Samsara. Sa tabi ng Sacred King Samsara ay isang Sacred King level na Samsara Immortal Body. Sagradong Hari Samsara, hindi mo ba gustong sabihin sa akin ang kinaroroonan ni Queenie? Hindi mapigilan ni Francis ang mapangiti. Sa totoo lang, mabilis na nahanap ni Clarissa ang iba't ibang lugar kung saan tinuluyan ni Sacred King Samsara bago siya pumasok sa bangkay ng Diyos kaagad pagkatapos ibigay sa kanya ni Francis ang gawain.
Nagkataon, ang lugar na pinag-uusapan ay napakalapit sa Dark Ghost Clan, kaya ipinadala ni Francis si Hanford Wang upang suriin. Halos mahulaan ni Francis kung nasaan si Queenie sa pamamagitan ng pagdama sa lokasyon ng sagradong Haring Samsara sa pamamagitan ng marka ng Samsara. Gayunpaman, dahil may Mark of Samsara din si Francis, hindi niya agad hinanap si Queenie kung sakaling maramdaman ito ng Sacred King Samsara. Sa makatuwid, si Francis ay tumungo patungo sa sagradong Haring Samsara habang si Hanford Wang ay pumunta upang iligtas si Queenie. Ito ang unang pagkakataon na naglaro si Hanford Wang, at siya ay lubhang kapaki-pakinabang. Napakalakas na ni Hanford Wang, at noong sinusuri ng dalawang Lord Dynasties ang bangkay ng Diyos, hinikayat ni Hanford Wang ang mga sumusuporta sa kanya sa Dark Ghost Clan na gawin siyang Grand Elder. Matapos maging Grand Elder, si Hanford Wang ay hindi na nagtago ng anuman at ginamit ang mga mapagkukunan na ibinigay sa kanya ni Francis upang linangin ang baliw. Mayroon na siyang lakas ng walang kapantay na emperador. Ang kaluluwa ni Hanford Wang ay nahati kay Francis, kaya marami siyang potensyal. Ang kanyang kaluluwa ay umabot na sa antas ng isang sagradong Panginoon noon pa man. Ang mata ng kamatayan. Ikaw. Naunawaan ka agad ng Sacred King Samsara matapos marinig ang sinabi ng Emperor of Death. Mayroon lamang isa pang tao na may mata ng kamatayan. Francis, anong lakas ng loob mong subukang nakawin ang aking disipulo? Ang sagradong Haring Samsara ay umungal sa galit. Weng! Nagsimulang umikot ang mga itim na linya sa kaliwang mata ni Sacred King Samsara. Hu! 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 Ang mga figure na nakasuot ng itim ay nagsimulang lumitaw ng sunod-sunod at pinalibutan si Francis. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis habang tinitingnan niya sila. 2 Sacred Kings, 4 na late-stage na Sacred Lords, at higit sa 10 early-stage Sacred Lords. Bagamat alam niya na ang Sacred King Samsara ay maraming Samsara immortal body, ang dami at lakas ng mga ito ay nabigla pa rin siya. Sure! Ikinaway ni Francis ang kanyang kaliwang kamay at nagpatawag din ng ilang katulong. Meow meow! Lumitaw ang munting pasang magnanakaw at ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Sa tabi nila ay ang Sacred Lord Myriad Forms at ilang Sky-Shaking Golden Apes, na naging Sacred Lords noong nakaraan. Pumunta ka. Bulalas ni Francis. Weng weng weng. Ginamit ni Francis ang Lightning Wings Flying Technique at direktang sumugod sa mga puwersa ng kaaway patungo sa Sacred King Samsara. Patayin siya. Umungol ang sagradong Haring Samsara. Hanggat may oras ang Sacred King na si Samsara, makakagawa siya ng mas marami pang Samsara immortal body. Nag-iwan siya ng maraming marka ng Samsara sa mga Sacred Lords at Sacred King sa bangkay ng Diyos. Marami ring eksperto ang namatay sa pakikipaglaban sa tunay na Diyos na si Flynn. Gayunpaman, naubos din ng Sacred King Samsara ang kanyang Samsara origin power habang nakikipaglaban at kailangan ng oras para makabawi bago niya magawang Samsara immortal bodies ang mga ekspertong iyon. Kung dumating si Francis makalipas ang ilang sandali, tiwala si Sacred King Samsara na mapapatay niya kaagad si Francis. Boom! Mahigit 20 Samsara immortal bodies ang nagsimulang umatake kay Francis. Whoosh! Lumipad si Francis sa kalangitan at sinubukang iwasan ang mga pag-atake ng 2 Sacred Kings. Pang! Pang! Bam! Ang mga pag-atake mula sa iba pang Samsara immortal bodies ay dumapo kay Francis, ngunit hindi man lang sila nag-iwan ng marka sa kanya. Ang aking sagradong lightning body ay umabot na sa huling yugto ng ika-6 na antas. Ang mga pag-atake ng sino mang mas mababa sa antas ng Sacred King ay hindi makakasakit sa akin. Malaki ang tiwala ni Francis sa kanyang Sacred Lightning Body. Kasabay nito, ang Sky-Shaking Golden Apes at Cloud Silkworm Saint Butterfly ay mabilis na pumasok sa labanan at agad na pinigilan ang maagang yugto ng Sacred Lord Samsara Immortal Bodies. Ang munting pasang magnanakaw at ang Sacred Lord Myriad Forms ay madaling nag-alaga sa mga nasa huling yugto ng Sacred Lords. Paano ito posible? Ang lakas mo. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Sacred King Samsara at nawala ng kulay. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Francis ay bumuti ng napakabilis o ang kanyang diskarte sa pagpapalakas ng katawan ay napakalalim.
Ang mga pag-atake mula sa napakaraming Samsara immortal bodies ay talagang hindi nakagawa ng anumang pinsala sa kanya. Kayong dalawa, pigilan niyo siya. Ibinigay ng Sacred King Samsara ang utos sa dalawang Sacred King Samsara immortal body. Kasabay nito, ang Sacred King na si Samsara ay nagsimulang magpakalat ng kanyang layunin na higpitin si Francis. Ang lakas ng labanan ng mga mata ni Samsara mismo ay napakahina, ngunit ang sagradong haring Samsara ay isang sagradong hari. Malamig na bumulong si Francis habang pinakawalan niya ang isang surge ng nakakatakot na layunin sa kalangitan at isinantabi ang layunin ng tatlong sagradong hari. Ang kanyang soul intent ay umabot na rin sa antas ng isang sagradong hari. Natigilan muli si Sacred King Samsara. Ang dahilan kung bakit mabilis na nakapasok si Francis sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm ay malamang dahil sa dami ng resources na nakuha niya sa bangkay ng Diyos, ngunit hindi inaasahan ng Sacred King Samsara na magiging ganoon kalakas din ang soul intent ni Francis. Ang bangkay ng Diyos ay may maraming mga mapagkukunan na nakatulong sa paglilinang at estado ng pag-iral ng isang tao, ngunit ang mga mapagkukunan na tumulong sa kaluluwa ay napakabihirang. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Ipinalibot ni Francis ang kanyang Fire of Wind Lightning Sacred Power at itinulak palabas ang dalawang Sacred King Samsara immortal bodies. Nakakatakot ang kapangyarihan ng brat na ito. Ang dakilang Gunlord Dynasty ay may isang nakakatakot na kababalaghan. Ang dalawang Sacred King Samsara immortal bodies ay natigilan. Boom! Ang dalawang Sacred Kings ay kailangang gumamit ng maraming mga diskarte at magsama-sama upang harangan ang pag-atake ni Francis. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Ang ekspresyon ng isang Samsara immortal body ay naging sorpresa. Ang mga bahagi ng kanilang mga katawan na nasira ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay napakahirap mabawi kahit na mayroon silang Samsara immortal bodies. Alab ng kidlat ng Tribulation ay ang kaliwang mata ni Francis ay nakalock sa Sacred King Samsara nang lumitaw ang isang malakas na surge ng eye intent. Boom! Isang bola ng transparent na lilang at gintong kidlat apoy ang sumabog sa mukha ng sagradong haring Samsara. Ang discarding ito ay naglalaman ng malaking halaga ng God Tribulation Lightning, kaya nagawa nitong kritikal na banta maging ang Samsara immortal body ni Sacred King Samsara. Arg! Agad na sumigaw si Sacred King Samsara. Sa sandaling ito, nagsimulang kumurap ang isang kwinta sa leeg ni Sacred King Samsara, at mabilis itong tumulong sa Sacred King Samsara na harangan ang kapangyarihan ng Tribulation Lightning Eye Flame. Isang pinakamataas na antas ng Heaven Grade na lihim na kayamanan na nagtatanggol sa kaluluwa. Ang ekspresyon ni Francis ay naging gulat. Ang mga kayamanan na nagtatanggol sa kaluluwa ay mas mahalaga kaysa sa iba pang mga kayamanan, at ang kayamanan ng Sacred King Samsara ay magiging napakabihirang maging sa continent zone sa kabuuan. Whoosh! Mabilis na umatras ng ilang milya ang Sacred King Samsara at lumayo kay Francis. Bagamat mayroon siyang kayamanan na nagtatanggol sa kaluluwa, ang mga pag-atake ng kaluluwa ni Francis ay naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning na lubhang nakapinsala sa kanyang kayamanan. Gamitin ang substandard na sandata ng Diyos at patayin siya. Sabi ng Sacred King Samsara. Malaki rin ang natamo ng sagradong haring Samsara sa bangkay ng Diyos. Whoosh! Isang substandard na sandata ng Diyos ang lumitaw sa bawat isa sa dalawang kamay ng Sacred King Samsara immortal bodies. Ang isa ay isang gininto ang puting perlas ng liwanag na nagbigay ng malakas na liwanag. Ang mga malalim na gintong anting-anting ay lumutang sa loob ng perlas at nagradiated ng isang mahinang tipak ng banal na kapangyarihan. Ang isa pang substandard na sandata ng Diyos ay isang Blue Jade Ruler. Isang matubig na singaw ang lumutang sa paligid ng pinuno at tinawag ang elemento ng tubig mula sa langit at lupa. Francis, dahil nailigtas mo si Queenie, maaari kang mamatay. Ang sagradong haring Samsara ay may nakamamatay na ekspresyon. 11:19. Francis, dahil nailigtas mo si Queenie, maaari kang mamatay. Ang sagradong haring Samsara ay may nakamamatay na ekspresyon. Bagamat hindi niya nagawang patayin si Queenie, maaari niyang patayin si Francis kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan.
Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hahanapin si Queenie, at magiging pareho ang resulta. Substandard na sandata ng Diyos. Nagbago ang ekspresyon ni Francis. Hindi pa niya nagagawang linangin ang divine forming technique, kaya hindi pa niya nagagamit ang ancient God seal. Si Francis ay may substandard na God weapon din, ngunit ito ay ang Misty Spatial World, na ginamit para sa suporta. Sa makatuwid, labis na nag-iingat si Francis laban sa mga eksperto ng Sacred King na may mga nakakasakit na substandard na sandata ng Diyos. Weng! Isang gininto ang puting liwanag ang bumaril mula sa gininto ang puting perla sa isa sa mga kamay ng sagradong hari at nagpakawala ng mahinang tipak ng banal na aura patungo kay Francis. Kinawayan din ng ibang Sacred King ang asul na pinuno sa kanyang kamay. Boom! Boom! Nagsimulang umikot ang hindi mabilang na berde at asul na whirlpool sa langit at lupa. Parang naging karagatan ang buong paligid. Sa asul at berdeng whirlpool na ito ng tubig, si Francis ay labis na napigilan, at ang kanyang kakayahang gumalaw ay nabawasan. Si Francis ay may Ice Water Bloodline at ang Ice Imperial Spear, kaya hindi siya dapat masyadong pinigilan ng elemento ng tubig, ngunit ang kanyang Ice Water Bloodline at Ice Imperial Spear ay kasalukuyang ginagamit upang silyuhan ang kapangyarihan ng dugo ng Diyos. Weng! Sa kritikal na sandali, inilabas ni Francis ang projection ng kanyang Little World of Wind Lightning upang labanan ang karagatan. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Inilabas ni Francis ang isang higanteng iskarlote gintong palad ng kidlat sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanyang pisikal na lakas at mystic light sacred power. Ang Sacred Lightning Palm ay agad na kumislap ng kidlat ng dumaong ito sa karagatan sa paligid niya at sinira ang elemento ng tubig. Pagkatapos ay ginamit ni Francis ang kanyang Little World of Wind Lightning para makalaya, ngunit isang gininto ang puting sinag ng liwanag ang bumaril kay Francis sa parehong oras. Boom! Bam! Pang! Ipinalibot ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body at ginamit ito sa Little World of Wind Lightning para harangan ang pag-atake mula sa substandard na sandata ng Diyos na ito. Whoosh! Whoosh! Ang gininto ang puting liwanag ay tumago sa depensa ng munting mundo ng kidlat ng hangin, ngunit ang natitirang kapangyarihan ay hindi nagdulot ng malaking pinsala nang mapunta ito kay Francis. Sa kabutihang palad, ang dalawang sagradong haring ito ay walang banal na kapangyarihan. Napakaswerte ni Francis. Nangangahulugan ang no divine power na hindi nila mailalabas ang buong kapangyarihan ng substandard na mga sandata ng Diyos, at kaya si Francis, na may mahusay na depensa, ay nagawang makakounterattack. Ituloy ang pag-atake. Ang sagradong haring Samsara ay umungal sa galit at nakaramdam ng pagkabigo. Ang dalawang Sacred King Samsara Immortal Bodies ay muling nag-activate ng kanilang substandard na sandata ng Diyos at inatake si Francis. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang madilim na kulay abong liwanag ang dumaan sa dalawang sagradong hari. Nililigawan mo si kamatayan. Naramdaman ng dalawang sagradong hari ang kaguluhang ito, at ginamit ng isa sa kanila ang kanyang substandard na sandata ng Diyos para subukang patayin ang maliit na pasang magnanakaw na nagtatangkang tambangan sa kanila. Whoosh! Ding! Ang munting pasang magnanakaw ay naglaslas ng alon ng dilim na bumangga sa gininto ang puting perlas ng liwanag. Basag! Nagsimulang lumitaw ang isang bitek sa ibabaw ng gininto ang puting perlas ng liwanag. Paano? Paano ito posible? Ang aking substandard na sandata ng Diyos. Bulalas ng sagradong hari habang nakatingin sa substandard na sandata ng Diyos sa kanyang kamay. Imposible yan. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng sagradong haring Samsara habang hindi makapaniwalang tumingin sa eksenang ito. Paano madaling masira ang isang maalamat na substandard na sandata ng Diyos? Pagkatapos ay tumingin si Sacred King Samsara sa larangan ng digmaan kung saan naglalaban ang maliit na pasang magnanakaw at ang Sacred Lord Myriad Forms. Ang late stage na Mystic Light Realm Samsara Immortal Bodies ay hiniwa sa hindi mabilang na maliliit na piraso at nakabawi ng napakabagal. Pwede bang? Isang banal na sandata. Tinitigan ni Sacred King Samsara ang maikling itim na talam sa mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa.
Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit kayang labanan ng tunay na Diyos na si Flynn ang lahat ng mga eksperto ng dalawang Lord Dynasties ay dahil sa kanyang dalawang banal na sandata. Mula dito, makikita kung gaano kalakas ang isang banal na sandata. Munting pasang magnanakaw, magandang trabaho. Bulalas ni Francis. Matapos gumaling sa napakatagal na panahon, ang maliit na pasang magnanakaw ay sa wakas ay nagkaroon na ng kakayahang gamitin muli ang banal na sandata. Gayunpaman, dahil hindi sapat ang pagtatanim ng maliit na pasang magnanakaw, naramdaman ng Sacred King na papalapit ang maliit na pasang magnanakaw o kaya'y nagawa nitong kritikal na makapinsala o ganap na sirain ang substandard na sandata ng Diyos. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay sumenyas kay Francis na naubos na nito ang lahat ng banal na kapangyarihan na maaari at hindi nito magagamit ang banal na sandata sa loob ng maikling panahon. Mabuti, sabay tayong lumaban. Ang layunin ni Francis ay tumaas. Ang pinakamalakas na pag-atake ng maliit na magnanakaw na pusa ay nasira ang pagkapatas. Bukod pa rito, kahit na ang maliit na pasang magnanakaw ay hindi aktwal na nagpapalipat-lipat ng banal na sandata, ang talas at iba pang katangian ng banal na sandata mismo ay hindi mas mahina kaysa sa normal na peak tier na mga sandata na nasa antas ng langit. Tatapusin muna kita. Tumingin si Francis sa Sacred King na ang substandard na sandata ng Diyos ay nasira. Sagradong kidlat na nangingibabaw na suntok. Inilibot ni Francis ang kanyang kapangyarihan at nagpakawalan ng hindi mabilang na eskarlate gintong suntok ng kidlat habang hinaharangan niya ang landas ng pag-urong para sa sagradong haring ito. Kasabay nito, ginamit ng maliit na pasang magnanakaw ang banal na sandata upang masugitan siya ng husto. Boom! Pang! Nagawa ng kombinasyon ng tao at pusa na agad na mapinsala ang sagradong haring ito. Kahit na ang Sacred King ay may Samsara immortal body, ang pinsalang dulot ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning at isang banal na sandata ay talagang mahirap bawiin. Dark Blue Tsunami. Ang isa pang Sacred King ay agad na nagpakalat ng kanyang substandard na sandata ng Diyos at sinubukang pigilan si Francis. Physical Force Lightning Domain. Inilipat ni Francis ang kanyang Earth of Wind Lightning Sacred Power at naglabas ng malakas na domain ng kidlat at grabidad. Ang domain na ito ay pinagsama sa kapangyarihan ng munting mundo ng kidlat ng hangin ni Francis at nakipagsagupaan sa mga alon. Break. Nagpakawala si Francis ng Sacred Lightning Palm at madaling winasak ang mga paghihigpit ng Sacred King na ito. Pagkatapos ay ginamit ni Francis ang Wind Lightning Eye Flame at nakipagtulungan sa maliit na pasang magnanakaw upang patayin ang malubhang na sugatan na Sacred King. Hindi siya pwedeng mamatay. Inilibot ng sagradong haring Samsara ang kanyang kaliwang mata sa malayo at naglabas ng makapangyarihang layunin ni Samsara. Ang Samsara immortal body na ganap ng pinatay ni Francis ay nagsimulang mabuo muli. Hanggat ang Samsara immortal body ay hindi pa ganap na nawasak, maaari silang gumaling. Gayunpaman, kapag sila ay ganap na napatay, ang sagradong haring Samsara ay kailangang gamitin ang kanyang layunin ni Samsara para buhayin sila. Naghintay ako na buhayin mo siya. Inikat ni Francis ang kanyang Scarlet Wings of Lightning at sinugod patungo sa Sacred King Samsara. Ang Sacred King Samsara ay nagpapanatili ng isang tiyak na distansya mula kay Francis, at dahil si Francis ay kailangang harapin ang dalawang Sacred Kings, hindi niya nagawang lapitan si Sacred King Samsara. Kung magpapatuloy ito, si Francis ang matatalo. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakipagtulungan si Francis sa maliit na pasang magnanakaw at nagawang pumatay ng isang Samsara immortal body. Ang natitirang Sacred King ay hindi nagawang takutin si Francis ng mag-isa, at si Sacred King Samsara ay gumagamit ng Eye Bloodline technique para buhayin ang namatay na Sacred King. Kaya, mabilis na nakatakas si Francis mula sa isa pang sagradong hari at direktang sumugod patungo sa sagradong haring Samsara. Hindi maganda, nahulog ako sa isang bitag. Nagulat ang ekspresyon ng Sacred King Samsara, at agad niyang itinigil ang pagbuhay sa namatay na Sacred King at nagsimulang tumakbo. Ang kanyang personal na battle power ay hindi talaga masyadong malakas, samantalang ang soul intent ni Francis ay umabot na sa antas ng isang Sacred King.
Bilang isang espesyalista sa kaluluwa, ang Soul ay bloodline techniques ay lubhang nagbabanta sa kanya. Whoosh! Isang malakas na surge ng soul energy at isang aura ng God Tribulation Lightning ang lumitaw mula sa kaliwang mata ni Francis. Alab ng kidlat ng Tribulation ay isang bola ng God Tribulation Lightning na simbolo ang lumitaw mula sa kaliwang mata ni Francis. Ang bawat simbolo ng God Tribulation Lightning ay naglalaman ng isang maliit na apoy ng kaluluwa habang ang mga ito ay naging madilim na lilang apoy ng kaluluwa. Boom! Pang! Isang umiikot na bola ng nasusunog na God Tribulation Lightning na simbolo ang damapo sa mukha ni Sacred King Sumsare kasabay ng nakakatakot na aura ng soul. Arg! Sumigaw si Sacred King Sumsara habang dumarami ang sakit sa kanyang kaluluwa. Pakiramdam niya ay saysubog na ang kanyang kaluluwa. Weng-weng. Ang dark golden necklace sa leeg ni Sacred King Sumsara ay agad na kumurap na may madilim na liwanag at mabilis na tinulungan ni Sacred King Sumsara na harangan ang Soul Eye Bloodline Technique. Weng! Sa sumunod na sandali, isang malakas na pag-agos ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ang damapo sa kwintas. Basag! Sumabog ang golden black necklace sa leeg ni Sacred King Sumsara. Ang aking lihim na kayamanan na nagtatanggol sa kaluluwa. Tumalo ng puso ni Sacred King Sumsara. Kahit na ang pinakamataas na kayamanan na nagtatanggol sa kaluluwa ng Heaven Grade ay winasak ni Francis. Mula dito, makikita ng isa kung gaano kalakas ang kanyang Soul Eye Bloodline Technique. Simula ng Sumsara. Ang Sacred King Sumsara ay mabilis na nagpakawala ng isa pang Sumsara Eye Bloodline Technique habang tumatakbo palayo. Ang Sacred King Sumsara Immortal Body na humahabol kay Francis ay nagsimulang mawala at biglang tumalon sa kaliwang mata ni Sacred King Sumsara sa susunod na sandali. Ang mga mata ni Sumsara. Bahagyang natahimik si Francis. Nakakainis ang mga kakayahan ng mata ni Sumsara. Bukod sa pagkontrol sa walang limitasyong mga tao, maaari rin silang magbigay ng immortal na katawan. Ngayon na ang mata ni Sumsara ay nagpakita ng isa pang kakayahan na nagpapahintulot sa sagradong haring Sumsara na ipatawag ang isang tao pabalik sa mata ni Sumsara at palayain siyang muli. Ito ay karaniwang nangangahulugan na ang Sacred King Sumsara ay palaging may Sumsara Immortal Bodies na nagpoprotekta sa kanya. Kapag si Francis ay napigilan ng sagradong haring ito, ang Sacred King na si Sumsara ay makakatakas ng napakalayo. Gayunpaman, si Sacred King Sumsara ay wala sa kanyang pinakamataas na ngayon, kaya ito ang pinakamagandang pagkakataon ni Francis na patayin siya. Sa sandaling napalampas niya ang pagkakataong ito, magagawa ng Eyes of Sumsara na lumikha ng mas maraming Sacred King Sumsara Immortal Body, kaya mas mahirap para kay Francis na patayin ang Sacred King Sumsara noon. Hindi ko siya hahayaang makatakas. Isang malakas na surge ng Eye Bloodline Power ang lumabas mula sa kaliwang mata ni Francis at bumuo ng isang napakalalim na purple whirlpool na konektado sa isang walang katapusang purple abyss. Isang ipinagbabawal na kapangyarihan ang lumitaw at nagsimulang sipsipin ang kaluluwa ng sagradong haring ito. Ano ito? Naramdaman ng sagradong hari na tumakas ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan ng hindi mapigilan, at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang magpumiglas ngunit hindi nakaligtas sa sinapit ng kanyang kaluluwa na hinigop. Naramdaman ni Sacred King Sumsara ang pagyanig ng kanyang puso nang makita niya ang kaliwang mata ni Francis, na parang lulutang din ang kanyang kaluluwa. Hindi ko na kayang pigilan. Isang madilim na asul na hugis tao na Yuan Soul ang dahan-daang umalis sa katawan ng Sacred King. Sa sandaling ito, ang maliit na pas ang magnanakaw ay naging isang kulay pilak na kulay abo na guhit ng liwanag at ninakaw ang substandard na sandata ng Diyos mula sa sagradong hari. Magandang trabaho. Pinuri ni Francis. Hu! Ang madilim na asul na hugis tao na Yuan Soul ay hinaila ni Francis. Ang espiritual na mata ng Diyos ay naging mas malakas pagkatapos ng ebolusyon, at dahil ang Sacred King Soul Intent na ito ay kapantay lamang ng kay Francis, halatang hindi niya mapigilan ang pagtitig sa mata ng Diyos ni Francis. Sure! Sinipsip ni Francis ang kaluluwa ng Sacred King na ito sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Hihihi, tanga! Ngumisi at tumawa si Sacred King Sumsara.
Nakita pa lang siya ni Francis na ipinatawag ang Samsara Immortal Body, ngunit sinasayang pa rin niya ang kanyang eye intent para sipsipin ang kaluluwa ng isang Samsara Immortal Body. Simula ng Samsara. Ginamit muli ng Sacred King Samsara ang teknik at naghanda na alalahanin ang kaluluwa at katawan ng Sacred King na iyon, ngunit natigilan siya sa susunod na sandali. Bigla niyang napagtanto na nagawa lang niyang ibalik ang katawan. Walang kaluluwa. Sacred King Samsara, wala ka nang natitirang trick ngayon, tama. Hindi mapigilan ni Francis na mapangiti ng malamig. Malaki ang tiwala niya sa dimensyon ng God Eye niya. Gaya ng inaasahan, matapos masipsip ang kaluluwa sa dimensyon ng kanyang God Eye, kahit ang mata ni Samsara ay hindi na ito nagawang bawiin. 11:20. Paano ito posible? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng sagradong Haring Samsara. Hindi pa niya nakilala ang ganoong sitwasyon sa kanyang buhay. Kung walang Samsara Immortal Bodies na nagpoprotekta sa kanya, magiging imposible para sa Sacred King Samsara na makalaban si Francis. Kung ang Sacred King Samsara ay nasa kanyang tuktok, magkakaroon siya ng ilang Sacred Kings at ilang late-stage na Sacred Lords, kasama ang hindi mabilang na iba pang eksperto sa Mystic Light Realm pati na rin ang dalawang substandard na sandata ng Diyos. Kahit ang demigods ay hindi siya kayang patayin. Higit pa rito, ang sagradong Haring Samsara ay may mga mata ni Samsara. Napakahusay ng kanyang kakayahan na mabuhay, kung hindi na siya mabubuhay pagkatapos na masaktan ang napakaraming puwersa mula sa parehong Lord Dynasties. Gayunpaman, nagsimulang lumitaw ang takot sa puso ni Sacred King Samsara habang nakatingin siya kay Francis. Francis, hindi mo ako mapapatay. Nailigtas mo na si Queenie at inalis ang substandard na sandata ng Diyos na iyon. Sa halip na magkaroon ng isa pang kaaway, bakit hindi magkaroon ng isa pang kaibigan? Tumingin si Sacred King Samsara kay Francis at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Si Francis ay may malamig na ekspresyon. Ang kanyang layunin sa pagpatay kay Sacred King Samsara ay hindi nabawasan. Hindi mahalaga na niloko siya ng sagradong Haring Samsara. Ang pangunahing bagay ay ang banal na Haring Samsara ay nagsinungaling kay Queenie at gustong patayin siya upang makalusot. Hindi ito kinaya ni Francis. Sa wakas ay nagawa ni Quincy na baguhin ang kanyang kapalaran at magkaroon ng bagong buhay, ngunit muntik na siyang mapatay ng sagradong Haring Samsara nang wala man lang nalalaman. Simula ng Samsara. Nang makitang hindi natitinag si Francis, ginamit muli ng Sacred King Samsara ang Start of Samsara. Sa pagkakataong ito, ibinalik niya ang lahat ng iba pang Samsara Immortal Bodies. Sa sumunod na sandali, sunod-sunod na lumabas ang mga itim na figure mula sa kaliwang mata ni Sacred King Samsara. May mga 80 Samsara Immortal Body. Mahigit 20 ang nasa Mystic Light Realm, habang ang iba ay nasa Void God Realm. Karamihan sa mga Samsara Immortal Bodies na ito ay pinigilan ng maliit na pos ang magnanakaw at Sacred Lord Myriad Forms, ang ilan ay lumalaban sa Sky-Shaking Golden Apes, habang ang iba ay tinatapos ang iba't ibang gawain para sa Sacred King Samsara sa ibang lugar. Nakita ni Francis ang Emperor of Death, gayon din ang Sacred Lord Black Shark, ang lalaking nagtangkang pumatay sa ika-9 na prinsipe. Isang makasalanang tao. Tumingin si Francis kay Sacred King Samsara. Mahirap isipin kung gaano karaming mga eksperto ang napatay ni Sacred King Samsara sa kanyang buhay. Kasabay nito, si Francis ay agad na nagbantay. Bagamat hindi siya natatakot sa mga mahihinang ito, ang sagradong Haring Samsara ay hindi gagawa ng isang bagay na ganap na walang silbi. Mga paghihigpit ng Samsara. Inilibot ni Sacred King Samsara ang magkabilang mata niya at naglabas ng malakas na pag-agos ng Samsara Intent, na pumasok sa Samsara Immortal Bodies na ito. Huhu! Ang mga katawan at kaluluwa ng Samsara Immortal Bodies ay nagsimulang maglaho at naging madilim na ambon na pumapalibot kay Francis. Damit, ilang dosenang milenyo ng pagsusumikap. Lubhang ayaw ng sagradong Haring Samsara na gawin ito. Kapag ginagamit ang restrictions of Samsara laban sa kaaway, ang mga kaluluwa ng kanyang Samsara Immortal Bodies ay ilalabas din. Madilim na anino instant movement.
Ang Sacred King Samsara ay gumamit ng isang lihim na pamamaraan at naging isang flash ng kulay abong liwanag na nawala sa kalangitan. Ang kapangyarihang ito. Tinakpin ng madilim na ambon ang paligid ni Francis. Maaaring hadlangan ng maitim na ambon na ito ang lahat, kabilang ang kanyang soul intent at kamalayan. Sinisira ng langit ang sagradong lightning palm. Itinulak ni Francis ang isang eskarlate na palad ng kidlat, ngunit natagpuan niya na ang kanyang pag-atake ay ganap na nawala pagkatapos pumasok sa madilim na ambon. Sa susunod na sandali, isang eskarlate na palad ng kidlat ang bumaril kay Francis mula sa likuran. Agad na inilipat ni Francis ang kanyang kapangyarihan upang harangan ito. Ang kapangyarihan ng Samsara ay hindi kabilang sa pisikal o kaluluwang dimensyon. Ito ay katulad ng kapangyarihan ng Destiny. Isang natatanging kapangyarihan na mahirap hawakan. Malungkot ang ekspresyon ni Francis. Gagamitin ko lang ang absolute power para sirain ang lahat. Kinailangan ni Francis na patayin si Sacred King Samsara ngayon. Hindi siya papayag na makulong dito. Itinaas ni Francis ang kanyang kanang kamay at iniabot ang kulay lila at kulay ginto na daliri. Ang daliring ito ay napapalibutan ng mahinang malamig na hangin. Inilabas ni Francis ang bahagi ng selyo at itinuro. Boom! Pang! Isang mapanglo at malakas na bloodline na divine power ay naging isang sinag ng kulay lila at kulay dugo na liwanag na bumaril pasulong at tumago sa lahat ng bagay. Ang madilim na ambon sa paligid ni Francis ay agad na itinulak sa isang tabi. Gayunpaman, sumakit ang puso ni Francis dahil ang pag-atake ay gumamit ng higit sa 10% ng kapangyarihan mula sa dugo ng Diyos. Lightning Wing Spatial Flash. Ginamit ni Francis ang kanyang sacred power of wind lightning at naging streak ng scarlet light na nawala sa kalangitan. Ang sagradong haring Samsara ay tumatakbo ng kasing bilis ng kanyang makakaya sa kalangitan. Maraming eksperto ang namatay sa bangkay ng Diyos. Makakalikha ako ng mas malakas pang Samsara immortal body sa hinaharap pagkatapos kong mabawi. Sa puntong iyon, tiyak na gagawin kong Samsara immortal body si Francis at lahat ng may kaugnayan sa kanya at hinding-hindi sila hahayaang tamasahin ang kalayaan sa kawalang hanggan. Ang sagradong haring Samsara ay nakaramdam ng labis na kahihiyan at galit. Bilang ina po ng isang mata ng Diyos at isang sagradong hari na nakatayo sa tuktok ng kontinente, hindi pa siya napunta sa ganoong sitwasyon. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, nanlamig ang katawan ni Sacred King Samsara kahit nakatakas na siya ng 10,000 milya. Parang may tumusok na aura sa kanya. Shoo! Isang eskarlate gintong palaso ang tila tumalon sa mismong kalawakan habang ito ay tumusok sa katawan ni sagradong hari Samsara. Anong nangyayari? Napalitan ng gulat ang ekspresyon ng Sacred King Samsara. Boom! 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 Isang malakas na layunin ng wind lightning ang dumurog sa kanya. Alab ng wind lightning ay. Sa sandaling lumapit si Francis, gumamit siya ng eye bloodline technique. Bam! Whoosh! Isang lilang at gintong kidlat apoy ang sumabog sa mukha ng sagradong hari Samsara, at ang matinding sakit ay nagpatigil sa kanya saglit. Talagang nakatakas ka. Nawalan ng kulay ang ekspresyon ng Sacred King Samsara. Nagawa ni Francis na malagpasan ang kanyang restrictions of Samsara sa napakaikling panahon. Mental Energy Spike. Soul Illusion Charge. Nang makita na ang kanyang eye bloodline technique ay hindi masyadong epektibo laban sa Sacred King Samsara, agad na inilipat ni Francis ang kanyang eye intent at naglabas ng ilang iba't ibang diskarte sa eye bloodline. Arg! Francis, tretuhin ang iba sa paraang gusto mong tretuhin ka. Ang Sacred King Samsara ay pinahihirapan ni Francis at hindi makakatakas, ngunit ang mga diskarte sa eye bloodline ni Francis ay hindi nagawang patayin siya. Ang pagkakaroon ng Samsara immortal body at ang mata ni Samsara, ang mga depensa ng Sacred King Samsara at ang bilis ng pagbawi ng kaluluwa ay lumampas sa limitasyon ng karamihan sa mga Sacred Kings. Tulad ng inaasahan, napakahirap niyang patayin. Bagamat hindi kasing lakas ng espiritual na mata ng Diyos ng Sacred King Samsara ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng kaluluwa ni Francis, ang bilis ng kanyang pagbawi ng kaluluwa ay napakalakas. Shuweng! Weng!
Pinagsama ni Francis ang natitirang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa kanyang kaliwang mata. Alab ng kidlat ng Tribulation Eye. Isang bola ng God Tribulation Lightning na simbolo ang lumitaw sa kaliwang mata ni Francis. Bawat simbolo ng God Tribulation Lightning ay kumikinang ng apoy ng kaluluwa habang ito ay naging malakristal na purple soul fire. Boom! Pang! Isang bola ng nasusunog na simbolo ng God Tribulation Lightning ang naglabas ng nakakatakot na soul aura habang binomba nito ang ulo ni Sacred King Samsara. Arg! Napasigaw si Sacred King Samsara sa sakit. Sa ngayon, pakiramdam niya ay mas gugustuhin niyang mamatay. Matapos mawala ang kanyang kayamanan na nagtatanggol sa kaluluwa kanina, hindi niya napigilan ang pagkakasala ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ni Francis sa kabila ng bilis ng pagbawi ng kanyang Samsara immortal body. Matapos tiisin ang pag-atake ng Tribulation Lightning Eye Flame, naging napakahina ng Sacred King Samsara. Francis, iligtas mo ako, at ibibigay ko ang paraan ng pagsasama-sama ng mga kapangyarihan ng mga inapo ng God Eye. Naniniwala si Sacred King Samsara na hindi tatanggihan ni Francis ang alok na ito. Ngayong si Francis ay may Sacred Lord Myriad Forms at isang Eye of Death, kailangan na lang niya ng isa pang God Eye Bloodline para magamit ang secret technique na ito sa kanyang sarili. Walang eksperto sa Continent Zone ang makakasuwi sa kapangyarihang ito na maaaring magwasak sa langit at lupa. Kahit na desidido siyang patayin si Sacred King Samsara, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis. Mamatay ka. Malamig ang ekspresyon ni Francis. Bagamat talagang gusto niya ang lihim na pamamaraan ni Sacred King Samsara, siya ay isang taong may moral. Mamamatay ang mga kailangang mamatay. Boom! Boom! Si Francis ay patuloy na gumagamit ng Soul Eye Bloodline techniques para pahinain ang kaluluwa ni Sacred King Samsara. Kung may kaharap na ibang tao si Francis ngayon, maaari lang niyang gamitin ang Gaze of the God ay para higupin ang kanilang kaluluwa, ngunit ang Sacred King Samsara ay may mata ni Samsara at napakalakas na soul intent. Kung nagpa siya si Sacred King Samsara na mag-self-destruct sa proseso, maaaring mapatay si Francis dahil napakalapit niya sa kalaban. Arg! Mamatay! Nabaluktot ang ekspresyon ng Sacred King Samsara habang ibinuhos niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kaluluwa, sacred power, at ang layunin ni Samsara sa kanyang mga mata ni Samsara. Boom! Pinisil ng Sacred King Samsara ang kanyang kapangyarihan at pinakawalan ito sa mga mata ni Samsara. Isang nakakatakot na alon ng kapangyarihan ang dumaan sa langit at lupa, na nagwasak ng mga bundok at nagwasak ng mga ilog. Whoosh! Nakabantay na si Francis at agad na ginamit ang Lightning Wings Flying Technique para makaiwas sa saklaw ng pagsabog. Saan ka sa tingin mo tatakbo? Nakalok ang God Spiritual Eye ni Francis sa isang bagay at hinabol ito. Naramdaman na niya na si Sacred King Samsara ang nagwasak sa sarili ng isang mata. Ang mga mata ni Samsara ay nahati sa Samsara ng buhay at Samsara ng kamatayan. Ang mata na sumabog ay ang Samsara ng kamatayan habang ang mata na naglalaman ng Samsara ng buhay ay bahagi ng layunin ng kaluluwa ng sagradong Haring Samsara at nakatakas. Kinuha ni Francis ang Skylocking Bow at nagpaputok ng ilang mga arrow. Whoosh! 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 Ang Scarlet Golden Wind Lightning at mga surge ng Soul Power ay dumaong laban sa madilim na kaluluwa. Francis, inaamin ko na napakalakas mo, ngunit hindi mo ako mapapatay. Biglang mayabang na sabi ni Sacred King Samsara matapos makitang nakahabol si Francis. Muling kapanganakan ni Samsara. Bumuhos sa mata ang soul intent ng Sacred King Samsara. Ang sagradong Haring Samsara ay puno ng puot at panghihinayang. Kinasusuklaman niya ang katotohanang pinilit siya ni Francis sa ganitong sitwasyon, at pinagsisisihan niya na nasaktan niya si Francis. Ginagamit na niya ngayon ang huling lihim na pamamaraan ng samsara ng buhay. Mawawala sa kanya ang lahat at maipanganak muli. Ang isang makasalanang tulad mo ay gusto pa ring magkatawang tao. Lumapit si Francis at inikot ang kanyang eye intent. Tingnan ng mata ng Diyos. Isang walang katapusang purple whirlpool na konektado sa isang walang limitasyong maze ang lumitaw sa kaliwang mata ni Francis.
Sa sandaling ito, napakahina ng soul intent ng Sacred King Samsara. Kahit na muli siyang magwasak sa sarili, hindi siya makakapagdulot ng malaking pinsala, kaya direktang ginamit ni Francis ang Gaze of the God Eye. Higit pa rito, ang Gaze of the God Eye ni Francis ay pinagsama na ngayon sa Forbidden Illusion Lost World, kaya't ang kakayahan nitong magkontrol at manlinlang ay mas malakas pa. Huwag! Ang soul intent ng Sacred King Samsara ay kakapasok lang sa Samsara of Life at nawala ang lahat ng pagtutol. Sure! Ang mata na naglalaman ng Samsara ng buhay ay sinipsip sa sukat ng kaliwang mata ni Francis. Sa kabilang banda, ang mahinang soul intent ng Sacred King Samsara ay nawala ang koneksyon nito sa mata ni Samsara ng buhay sa kritikal na sandali ng muling pagkakatawang tao at nabigo. Ang kanyang soul intent ay nawasak noon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Samsara na umiral sa langit at lupa. Malapit na. Maswerte si Francis. Kung mas mabagal lang siya ng isang hakbang o kung medyo mahina lang ang Gaze of the God Eye, maaaring matagumpay na na-reincarnate si Sacred King Samsara. Sa kabutihang palad, nagawa niyang patayin ang sagradong Haring Samsara, at nakuha rin niya ang mata na naglalaman ng Samsara ng buhay. Sa sandaling ito, kumikibot ang mga iniisip ni Francis, at tumingin siya sa malayo sa isang tiyak na direksyon nang may naramdaman siyang kung ano. Isang napakagandang babae na tila nanggaling sa isang painting ang nakatayo sa di kalayuan. Pinatay mo ang aking amo. Natarante si Queenie habang ang kanyang mga mata ay natubagan, at siya ay napuno ng kalungkutan at kawalan ng kakayahan. 11:21. Pinatay mo ang aking amo. Natarante si Queenie habang ang kanyang mga mata ay natubagan, at siya ay napuno ng kalungkutan at kawalan ng kakayahan. Sa pagkakatanda niya, palagi niyang kasama ang kanyang amo. Para sa kanya, ang kanyang amo ay ang kanyang tanging pamilya. Ang sagradong Haring Samsara ay parang ama sa kanya. Bagamat sinabi ng Emperor of Death na ipinadala siya ng sagradong Haring Samsara upang patayin siya, hindi ito pinaniwalaan ni Queenie. Hindi niya maintindihan kung bakit gagawin iyon ng kanyang amo. Gusto niyang patayin pareho ka at ako, kaya kailangan ko siyang patayin. Hindi alam ni Francis kung saan magsisimula, kaya nagbigay lang siya ng simpleng paliwanag. Tulala si Queenie at hindi nagsalita. Nang marinig ni Francis na sinabi ni Sacred King Samsara na gusto siyang patayin kahit papaano ay gusto niyang maniwala. Umaasa siyang hindi nagsisinungaling ang lalaking nasa harapan niya. Gayunpaman, kung ito ay totoo, nangangahulugan iyon na wala na siyang pamilya sa mundong ito. Ang kalungkutan at kawalan ng kakayahan ay nabalot sa kanyang puso. Totoo ang lahat ng ito. Hindi na ako magsisinungaling sa iyo kailanman. Sabi ni Francis. Akala niya ay hindi siya pinaniniwalaan ni Queenie. Walang normal na tao ang maniniwala sa kanya kung sila ang nasa ganitong sitwasyon. Nagsinungaling ka sa akin noong nakaraan. Tumingin si Queenie kay Francis na may bahagyang sama ng loob. Tumayo si Francis doon at tumingin kay Queenie. Sa sandaling ito, ang imahe ni Queenie ay pinagsama sa imahe ni Quincy sa mga alaala ni Francis. Ang dalawa ay lubos na magkatulad, maging ang kanilang hitsura, aura, o ang emosyon sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, ang puso ni Francis ay lubhang naantig. Nagsinungaling ako sa iyo sa dati mong buhay. Desididong sinabi ni Francis. Hindi mahalaga kung paniwalaan siya ni Queenie o hindi, tutugon siya ng may katotohanan. Ayaw at ayaw ni Francis sa kanya. Ramdam ni Francis kung gaano kakulit ang kasalukuyang buhay ni Queenie, at halos maramdaman niya ang nararamdaman niya ngayon. Sumakit ang puso ni Francis. Gusto niyang pagalingin ang puso ni Queenie at protektahan ito. Hindi mahalaga kung naaalala niya o hindi ang nangyari, ayaw lang niyang masugatan si Queenie. Nakaraang buhay. Nanginig ang katawan ni Queenie. Ito na ang susunod mong buhay. Noong panahong iyon, tinawag kang Quincy. Naramdaman ni Francis na ang kanyang mga salita ay walang kahulugan, kaya't ikinaway niya ang kanyang kamay at inilabas ang ilan sa kanyang mga alaala. Hua! 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 Lumitaw ang mga screen ng purple and gold light sa paligid ni Queenie, at naglalaman ang mga ito ng hindi mabilang na mga imahe. Ang bawat imahe ay naglalaman ng isang babaeng nakaputi na lubos na katulad sa kanya.
Sa sandaling ito, maging si Francis ay lubusang nalubog sa nakaraan. Ito ang mga alaala ko. Hindi ito mapeke. Sabi ni Francis. Ito ang iyong mga alaala. Nagsimulang lumuha ang mga mata ni Queenie habang tinitingnan niya ang mga larawan. Ang mga larawang ito ay mga alaala ni Francis, ngunit pareho silang mga larawan sa kanyang mga panaginip. Biglang naunawaan ni Queenie na si Francis ay ang kabataan na ang pangalan ay hindi niya maalala sa kanyang mga panaginip. Kaya, lahat ng iyon ay totoo, at ito ang aking nakaraang buhay. Bulong ni Queenie. Sa katotohanan, nakita na niya ang resultang ito. Nagbago ang ekspresyon ni Francis. Tila alam na ni Queenie ang kaunti tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Queenie, sumama ka sa akin. Sabi ni Francis sa mataimtim na tono. Mula sa sandaling ito, nais ni Francis na protektahan si Queenie at huwag siyang makaranas ng anumang sakit. Hindi ako makakasama sa iyo. Biglang naging malinaw ang mga mata ni Queenie. Bakit? Hindi ka naniniwala na totoo ito. Bahagyang nanginig ang puso ni Francis. Oo, pero hindi na ako si Quincy. Hindi mo na kailangang tuparin ang pangako noon pa. Sabi ni Queenie sa tiyak na tono. Hindi rin alam ni Queenie kung paano haharapin si Francis kung gagamitin ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ng kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos sabihin iyon, lumakad si Queenie kay Francis. Saan ka pupunta? Agad na tanong ni Francis. Saan kaya pupunta si Queenie ngayong wala na siyang maaasahan? Para mahanap ang katapusan ng aking mga pangarap. Sabi ni Queenie na may mapagpa siyang tingin. Sa sandaling ganap na nagising ang kanyang mga alaala, tila may nakita siya. Kailangan niyang intindihin ito kahit anong mangyari. Si Francis ay nakatayong hindi gumagalaw. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Queenie, at wala siyang karapatang pigilan siya. Kaya lang, pinanood ni Francis ang dahan-daang pag-alis ni Queenie. Clarissa, siguraduhing binibigyang pansin ng bawat intel agent sa Continent Zone ang taong ito. Nakipag-ugnayan si Francis kay Clarissa sa pamamagitan ng Dark Heart Seal at ipinadala ang hitsura at kasalukuyang lokasyon ni Queenie kay Clarissa. Hindi pa rin ito sapat. Bulong ni Francis sa sarili. Old Monster Shoe, binibigyan kita ng misyon na protektahan ang isang tao ngayon din. Agad na nakipag-ugnayan si Francis kay Old Monster Shoe, na nasa malayo. Ngayon na ang kanyang soul intent ay umabot na sa antas ng isang Sacred King, ang kanyang mga pandama sa pamamagitan ng Dark Heart Seal ay mas malaki pa. Sa kanyang mga nasasakupan, si Clarissa at Supreme Emperor Dark Knight ay parehong may mahahalagang gawain, at hindi maprotektahan ni Francis si Queenie ng palihim, kaya pinili niya ang Old Monster Shoe. Pagkatapos ay bumalik si Francis sa Hall of Gods. Kung walang siyam na palasyo ng kadiliman at ilang iba pang mga kaaway na nagtatago, si Francis ay sinundan ng palihim si Queenie ng mag-isa. Whoosh! Ginamit ni Francis ang Misty Spatial World, at ang kanyang figure ay nawala sa gitna ng isang kidlat ng pilak. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa Hall of Gods. Dahil karamihan sa mga puwersa mula sa parehong Lord Dynasties ay natipon sa God Tribulation na baog na bakuran sa larangan ng digmaan, ang balita tungkol sa pagpatay ko sa Sacred King Samsara ay malamang na magtatagal bago kumalat. Sinuri ni Francis. Ang pagpatay sa sagradong Haring Samsara ay talagang isang masamang bagay sa kahulugang iyon. Iisipin ng lahat ng puwersa ng parehong Lord Dynasties na pinatay ni Francis si Sacred King Samsara para sa lihim na pamamaraan na maaaring magtipon ng kapangyarihan ng mga inapo ng God Eye. Nangangahulugan ito na ang parehong Lord Dynasties ay magiging kaina-hinala tungkol sa kung si Francis ay may lihim na pamamaraan o wala. Ang lihim na pamamaraan na ito ay masyadong mahalaga. Kahit ang Grand Imperial Hall ay hindi uupo. Itutulak nito si Francis sa pinakamataas na atensyon ng lahat, ngunit sa parehong oras, hindi sila maglalakas loob na saktan si Francis ng madali. Lakas ang lahat. Kung sapat lang ang lakas ko para mag-alala ang mga Lord Dynasties, wala na akong alalahanin. Ang kagustuhan ni Francis na maging malakas ay lalong pinatigas.
Gayunpaman, napakahirap na maabot ang isang antas na mag-iingat sa parehong Lord Dynasties, kaya kailangan ni Francis na palawakin ang kapangyarihan ng kanyang organisasyon. Whoosh! Inilagay ni Francis ang huling bote ng 100 Origin Sacred Honey sa sukat ng kanyang kaliwang mata para magawa niya itong kopyahin. Pagkatapos ng maliit na ebolusyon ng kanyang God Eye, ang kakayahan ni Francis sa pagdoble ay naging mas malakas. Pagkalipas ng 5 araw, kunin ang mga mapagkukunang ito at bumuo ng isang grupo ng mga sagradong Panginoon na may potensyal sa pinakamaikling panahon na posible. Iniabot ni Francis ang isang interspatial na singsing kay Clarissa. Bukod sa 100 Origin Sacred Honey na maaaring magpataas ng pagkakataon ng isang tao na makapasok sa Mystic Light Realm, naglalaman din ito ng ilang resources na nakuha niya sa Ancient Dream Realm at ang God Corpse. Halos lahat ng mga mapagkukunang ito ay walang silbi kay Francis, ngunit ang mga ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa pinakamataas na mga emperador at mga normal na Sacred Lords. Naniniwala si Francis na aayusin ni Clarissa ang lahat ng ito ng maayos. Matapos magbigay ng mga utos, agad na pumasok si Francis sa pag-iisa. Marami akong nakuha sa bangkay ng Diyos. Kapag natutunaw ko ang lahat ng ito, ang kabuoang lakas ko ay tataas ng husto. Sabi ni Francis na may matigas na tingin. Pagkatapos ay ginamit niya ang 10,000 Divine Thoughts technique sa multitask. Ang una sa kanyang mga iniisip ay nilinang ang Divine Forming Technique. Napag-aralan na ni Francis ang mga unang hakbang nito, at malapit na niyang mapino ang Divine Power sa kanyang sarili. Pagkatapos makuha ang Divine Power, ang mga pisikal na pag-atake ni Francis ay magiging mas malakas, at magagamit niya ang kapangyarihan ng Ancient God Seal. Inaasahan ni Francis na makita ang kapangyarihan ng kanyang unang banal na sandata. Ginamit ni Francis ang pangalawa sa kanyang mga naiisip upang pag-aralan ang pamamaraan upang lumikha ng kanyang pangalawang clone. Nagpadala si Clarissa kay Francis ng maraming libro at teorya tungkol sa mga clone. Naniniwala si Francis na mabubuo niya ang kanyang pangalawang clone sa lalong madaling panahon, at ang battle power ng clone na ito ay madaling magamit. Ginamit ni Francis ang ikatlong bahagi ng kanyang mga iniisip upang makuha ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Unang natanggap ni Francis ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning mula sa Demigod Head. Kristal ng kapigatian ng kidlat. Naglabas si Francis ng isang ginintoang puting kristal na perlas na kumikislap sa kidlat. Sa sandaling lumitaw ang Lightning God Crystal Pearl na ito, kumalat ang isang mapanirang puwersa ng God Tribulation Lightning. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat sa loob ng Hall of Gods ang kanilang mga kaluluwa at katawan na nanginginig. Whoosh! Agad na inilagay ni Francis itong God Crystal sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Wuheng, salamat. Ngumiti si Francis at sinabi. Pakiramdam niya ay sadyang inihanda ni Wuheng itong Lightning God Crystal para sa kanya. Ang Lightning God Crystal na naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay hindi isang bagay na maikukumpara sa normal na Lightning God Crystals. Higit pa rito, ang dami at kalidad ng God Tribulation Lightning sa loob ng Lightning God Crystal na ito ay lumampas sa mga imahinasyon ni Francis. Ito ay tiyak na sapat para kay Francis na gamitin. Habang si Francis ay nasa pag-iisa, ang kapangyarihan ng God Tribulation sa God Tribulation na tigang na bakuran ay nagsisimula ng maglaho. Halos ang buong bangkay ng Diyos ay nagkawatak-watek, kaya walang naiwan na mahalagang kayamanan. May iilan lamang na hindi masyadong masamang God Tribulation Lightning na imbaka ng mga item, at sila ay kinuha ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasties. Ang mga rurok na eksperto ng dalawang Lord Dynasties ay bumalik sa kanilang mga kuta upang mabawi ang kanilang mga pinsala o subukan ang isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakakagulat na piraso ng balita ang nagsimulang kumalat. Ang sagradong Haring Samsara, ang taong may pinakamaraming nagawa laban sa dalubhasa sa tunay na Diyos, ay pinatay ni Francis. Ang balitang ito ay nagulat sa pinakamataas na puwersa ng parehong Lord Dynasties. Kasabay nito, pumili si Clarissa ng isang grupo ng mga miyembro mula sa Hall of Gods na nagambag ng malaki at may potensyal.
Pagkatapos ay binigyan niya sila ng mga mapagkukunan na maaaring magpapahintulot sa kanila na makapasok sa Mystic Light Realm. Sa sandaling ito, ang lahat ng miyembro at disipulo ng Hall of Gods ay napuno ng mainit na dugo, at sila ay napuno ng paghanga at paggalang sa kanilang Grand Elder Francis. Umabot sa mahigit 80% ang success rate ng kanilang pagpasok sa Mystic Light Realm sa tulong ng 100 Origin Sacred Honey at sa proteksyon ng Draconic Providence. Ang kabuuang lakas ng Hall of Gods ay tumaas muli. Makalipas ang ilang dosenang araw, binuksan ni Francis ang kanyang mga mata. Weng! Isang banal na gininto ang puting liwanag ang nagbigay ng pinakamataas na kapangyarihan habang ito ay lumitaw sa kamay ni Francis. Ito ang unang surge ng divine power na napino niya mula sa isang normal na God Crystal at ang divine forming technique. Weng! Isang tatsulok na itim na piraso ng metal ang lumitaw sa kamay ni Francis. Inaasahan niyang subukan ang kanyang banal na sandata. 11:22. Upang masubukan ang kapangyarihan ng banal na sandata, pumasok si Francis sa Ancient Dream Realm. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang unang pagdagsa ng banal na kapangyarihan na kanyang dinalisay sa Ancient God Seal. Ang kamalayan ni Francis ay tila pumasok sa panloob na rehiyon ng sinaunang sandata ng Diyos at dumating sa isang itim na metal na mundo. Hindi mabilang na mga piraso ng impormasyon tungkol sa banal na sandata na ito ang pumasok sa isip ni Francis. Ilang dosenang mga form na may mga katangian ng malapit na labanan, malayuang labanan, depensa, at suporta. Nanginig ang puso ni Francis. Hindi niya inaasahan na makakuha ng isang buong-buong banal na sandata. Ding! Ding! Ang triangular na piraso ng metal sa kamay ni Francis ay nahati sa gitna at naging mahabang itim na espada. Anyo ng espada. Hinawakan ni Francis ang itim na metal na espada, ngunit naramdaman niyang napakabigat nito at hindi niya ito makontrol. Shua! Si Francis ay naglaslas, at isang alon ng kadiliman ang nagdulot ng malakas at mabangis na banal na kapangyarihan habang ito ay bumaril. Ang alon ng kadiliman ay humampas sa buong kagubatan at dumapo sa isang maliit na bundok bago sumabog. Ganyan ang kapangyarihan. Hindi napigilan ni Francis ang buntong hininga at napabulalas. Kailangang malaman ng isang tao na ang dimensyon ng Ancient Dream Realm ay iba sa Continent Zone. Ang lahat ng kapangyarihan dito ay masusupol ng dimensyong ito, ngunit ang pag-atake ni Francis ay dumaan sa buong kagubatan at sumabog sa isang maliit na bundok ilang milya ang layo. Woo! Ang nakakabinging dagandong ay nagsimulang umalangaw-ngaw mula sa maliit na bulubundukin. Nagsimulang manginig ang lupa habang ang mga higanteng kulay abong kristal na higanteng bato ay tumalon mula sa mga bundok at lupa at naglabas ng nakakabinging dagandong. Woo! Ilang putok ng malakas na hangin ang bumaril kay Francis. Ako na ang bahala sa inyong lahat sa susunod. Tumingin si Francis sa Earth Crystal Rays at umalis kaagad sa Ancient Dream Realm. Bagamat marami siyang mapagkukunan at maaaring maduplicate ang mga ito nang walang katapusan, mahirap pataasin ng husto ang kabuoang lakas labanan ng Hall of God sa loob ng maikling panahon tulad noon. Sa makatuwid, kinailangan ni Francis na dambong ang mga mapagkukunan mula sa Ancient Dream Realm, at ang Earth Crystal Rays ay, walang duda, ang pinakamahusay na target. Ding! Ding! Ang Ancient God Seal sa kamay ni Francis ay naging triangular na piraso ng metal. Mukhang may selyo sa kaibuturan ng banal na sandata na ito. Napagtanto ni Francis, ngunit isinantabi niya ito sa ngayon. Hindi pa huli na tuklasin ang banal na sandata na ito pagkatapos na maabot ng kanyang lakas ang isang tiyak na antas. Ipinagpatuloy ni Francis ang kanyang pag-iisa kahit na pagkatapos ng pagsubok at pag-unawa sa Ancient God Seal. Dahil ang divine power na dinalisay sa pamamagitan ng divine forming technique ay hindi automatikong makarecover, kailangan ni Francis na mag-imbak ng maraming divine power hanggat kaya niya. Kinailangan din ni Francis na magsanay kung paano gamitin ng maayos ang divine power. Ang divine power ay isang napakalakas na hidden card para sa kanya. Gamit ang banal na sandata na ito, kahit na ang mga normal na demigods ay hindi ko makakapareha. Si Francis ay labis na nasasabik.
Ang paglalakbay sa bangkay ng Diyos ay nadagdagan ng husto ang kanyang lakas, ngunit dahil pinatay niya ang sagradong Haring Samsara, ang parehong mga Lord Dynasties ay nakatutok na sa kanya, kaya pinakamahusay na huwag ibunyag na mayroon siyang banal na sandata. Si Francis ay kasalukuyang nasa dimensyon ng kanyang God Eye, nakakaintindi at gumagawa ng mga simbolo ng God Tribulation Lightning. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa hindi pagkakaroon ng sapat na kapangyarihan ng God Tribulation Lightning pagkatapos matanggap ang Lightning God Crystal, para ma-absorb niya hanggat gusto niya. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay isa rin sa kanyang pinakamalaking hidden card. Higit pa rito, ang pag-unawa sa kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay lubhang kapaki-pakinabang kapag kailangan niyang maipasa ang God Tribulation sa hinaharap. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata pagkatapos ng ilang dosenang araw. Napag-aralan ko ang clone secret technique. Inaasahan ito ni Francis. Sinimulan niyang likhain ang katawan ng kanyang clone, at hahatiin niya ang kanyang kaluluwa pagkatapos malikha ang katawan ng clone. Shua! Shua! Isang blood crystal yaw spirit na hindi pa ganap na lumaki ang nagpakita kay Francis, at ito ay natatakpan ng pulang dugo na likido. Kailangan ko munang burahin ang mahinang kamalayan nitong dugo crystal yaw spirit. Nagsimulang kumilos si Francis sa pamamaraan na kanyang sinuri. Pagkalipas ng 6 na araw, isang ganap na malakristal na pulang katawan na nagradiated ng isang malakas na bloodline ng 10,000 ancient races ay lumitaw sa loob ng Misty Spatial World. Ang core ng katawan na ito ay ang Blood God Crystal na nakuha niya sa loob ng bangkay ng Diyos. Hindi masama. Ang estado ng pag-iral nito ay mas malakas kaysa sa mga normal na Sacred Lords. Si Francis ay labis na nasisiyahan sa katawan na ito. Ang halaga ng paggawa ng clone na ito ay hindi mabilang na beses na mas mahal kaysa sa paggawa ng kanyang unang clone, ngunit sulit ang lahat. Naramdaman din ni Francis na ang hitsura ng kanyang sarili at ng kanyang mga clone ay hindi dapat ganap na pareho, kaya binago ni Francis ang hitsura ng katawan na ito sa isang maskuladong lalaki. Nakagawa na ang clone. Ngayon, kailangan kong hatiin ang aking kaluluwa. Si Francis ay may tame time na ekspresyon. Bagamat ang paghahati sa kanyang kaluluwa ay magpapahina sa kanyang soul intent, kapag nabuo na ang pangalawang clone, magkakaroon si Francis ng isang katulong na ang lakas sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa sa mga normal na Sacred Lords. Higit pa rito, ang katawan ng pangalawang clone ay natatangi. Hanggat patuloy niya itong nilagyan ng Bloodline Essence Resources, mabilis itong lalakas. Matapos kumpirmahin ang kanyang ginagawa, sinimulan ni Francis na iikot ang soul splitting technique para hatiin ang kanyang kaluluwa. Sa karanasan ng huling pagkakataon, nagawa niyang hatiin ang kanyang kaluluwa sa loob ng 20 araw. Ang soul intent ng Split of Soul ay nasa antas ng Sacred Lord, ngunit ito ay wala kung ikukumpara sa Sacred King soul intent ni Francis. Ang aking soul intent ay hindi masyadong humina. Sinabi ni Francis pagkatapos ng malapit na inspection. Sa pagkakataong ito, ang paghahati sa kanyang kaluluwa ay hindi masyadong nagpapahina sa soul intent ni Francis. Sa tulong ng mga bunga ng baging na nakuha niya sa bangkay ng Diyos, mabilis siyang makaka-recover. Whoosh! Isang dark purple na kaluluwa ang pumasok sa katawan na nilikha ni Francis. Maging isang maagang yugto ng Sacred Lord sa lalong madaling panahon. Inayos ni Francis ang kanyang mga mapagkukunan at nagbigay ng ilan sa kanyang pangalawang clone. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay nasa mga unang yugto ng Mystic Light Realm, kaya mas mataas ang success rate ng pagsasama sa Eyes of Myriad Forms kapag ang pangalawang clone ay umabot din sa level ng isang early stage na Sacred Lord. Sinimulan ni Francis na pagalingin ang kanyang soul intent pagkatapos magbigay ng utos. Shua! 3 transparent na pulang dahon ang lumitaw sa kamay ni Francis. Nakuha ni Francis ang mga daong ito mula sa higanting baging sa loob ng bangkay ng Diyos. Naglalaman sila ng napakalakas na layunin at isang aura ng bloodline na banal na kapangyarihan. Bagaman ang mga dahon na ito ay hindi kasing epektibo ng mga prutas, mas nababagay sa akin ang mga ito ngayon. Inilagay ni Francis ang isa sa mga dahon sa sukat ng kanyang kaliwang mata at sinimulang duplicate ito habang hinihigop at naiintindihan niya ang 2 pang dahon. Hu!
Pumasok sa isip ni Francis ang isang condensed intent of earth and wood. Kasabay nito, isang malinaw at malamig na sensasyon ng bloodline ang dumaan sa kanya na nag-aalis ng lahat ng kanyang pagod. Pagkalipas ng 2 buwan, gumugol si Francis ng higit sa 1 dosenang pulang dahon at nagawang mabawi ang kanyang soul intent pabalik sa pinakamataas na estado nito. Kasabay nito, ang pag-unawa sa kapangyarihan ng mga malakristal na pulang dahon ay nagpapataas ng antas ng kanyang pag-unawa. Sa oras na ito, sina Godfrey, Angelica, Cain, at ilang tao mula sa Tonner family ay pumunta sa Hall of Gods. Francis, hindi mo susubukan na magsinungaling sa akin, tama ba? Si Cain ay sumugod kay Francis, ngunit pinigilan niya ang kanyang galit pagkatapos isipin ang pagganap ni Francis sa bangkay ng Diyos. Habang nasa daan, narinig din niya na pinatay ni Francis ang sagradong Haring Samsara na mas ikinatakot ni Cain kay Francis. May importanteng bagay, kaya kailangan kong magmadaling bumalik. Ibinigay ni Francis ang isang interspatial ring na inihanda niya kanina kay Cain. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Cain. Ang mahalagang bagay ni Francis ay malamang napatayin si Sacred King Samsara at makuha ang lihim na pamamaraan na iyon. Ang kamalayan ni Cain pagkatapos ay pumasok sa interspatial na dimensyon, at ang kanyang ekspresyon ay naging kagalakan habang siya ay naghahanda na umalis. Cain, gusto mo ba ng mas mahusay na mapagkukunan? Direktang nag-message si Francis kay Cain. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi masyadong maganda para sa Hall of Gods, higit sa lahat dahil kulang sila sa pinakamataas na lakas sa pakikipaglaban, at ang Cain ay isang magandang opsyon. Sino ba ang kinatatakutan ko? Hanggat kaya mo akong bayaran, gagawin ko ang lahat. Lalong naging masaya ang ekspresyon ni Cain nang magsimula siyang magyabang tungkol sa kanyang lakas. Si Francis ay nagbigay ng walang magawang ngiti. Noong unang nakipagnegosasyon si Francis kay Cain, tinanggihan kaagad ni Cain si Francis nang marinig niya na ang kalaban ay Nine Darkness Palace. Gayunpaman, si Cain ay napakalakas na ngayon at marahil ay may lakas ng isang normal na demigod. Malungkot ang ekspresyon ni Godfrey, at tinitigil niya si Francis ng walang gana. Ibinigay na niya ang kanyang pagkatao para sa kapangyarihan ng evil god ngunit hindi pa rin niya nagawang habulin ang mga yapik ni Francis. Kuya Francis, nakatagpo ka ba ng anumang problema? Pumunta si Angelica. Pakiramdam niya ay may ibang dahilan si Francis na pinatay si Sacred King Samsara. Saglit na nag-alinlangan si Francis. Hindi niya alam kung saan magsisimula ng magsalita tungkol kay Queenie. Sa gitna ng grupo mula sa Tonner family, bahagyang nanginig ang puso ni Harlot nang tumingin siya kay Angelica. Hindi nakakagulat na si Francis ay nanatiling hindi natinag sa kanya. May katabi na siyang matikas at napakagandang Diyosa. Sa sandaling ito, isang elder ng Tonner family ang sumulong. Ako si Kaelan mula sa Tonner family, at dumating kami kasama ang 5 napakatalino na disipulo ng Tonner family gaya ng ipinangako. Sana ay tulungan ni Brother Francis ang Tonner family na palakihin sila. Ang 5 henyo ng Tonner family pagkatapos ay pumunta sa harap at yumuko kay Francis. Sa 5, kilala na ni Francis sina Livius at Harlot. Ang mga paglilinang ng iba pang 3 disipulo ay medyo mababa, ngunit ang kanilang potensyal sa linya ng dugo ay hindi mas mahina. Si Livius ay nagkaroon ng masalimuot na emosyon nang tumingin kay Francis. Pagkatapos ng kanyang unang pakikipaglaban kay Francis, nagpasya siyang lalabanan niyang muli si Francis hanggang sa mapagpasyahan ang isang mananalo, ngunit sa loob lamang ng ilang taon, naabot ni Francis ang antas na maaari lamang niyang tingnan. Tila, kahit ang sagradong Haring Samsara ay pinatay ni Francis. Alam ng 3 pang nakababatang miyembro ng Tonner family kung bakit sila pumunta sa Hall of Gods. Excited sila at kinakabahan. Siyempre naman. Tumango si Francis. Ngayon na ang parehong Lord Dynasties ay nakatutok sa Hall of Gods, talagang sulit na magkaroon ng koneksyon sa Tonner family. Pinaunlakan ni Francis ang mga miyembro ng Hall of Gods kina Cain, Angelica, at ang grupo mula sa Tonner family. Kailangan pa ring pag-isipang mabuti ni Francis kung paano tulungang gisingin ang perpektong Blood Devil Son bloodline ng Tonner family, kaya hindi pa siya gumawa ng anumang aksyon. Whoosh! Si Francis ay pumasok sa Ancient Dream Realm.
ang Golden Winged Scarlet Tigers, ang Earth-Shattering Raging Bulls, ang 5 Poison Distinct Bees, at ang Skyfire Lightning Ape ay naramdaman lahat ang pagdating ni Francis at nagmamadaling pumunta sa kanyang tabi. Habang ninakawan ang mga mapagkukunan mula sa mga sinaunang lahi na ito, hindi niya nakalimutan ang pagpapalaki sa kanila. Sa puntong ito, ang lakas ng mga alagang hayop ni Francis ay tumaas ng husto. Atake the Earth Crystal Race. Utos ni Francis habang pinamumunuan niya ang isang malaking grupo at pumasok sa kagubatan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.